Balita ko'y mahal na mahal niya ang kanyang asawa. Na parang buhay na niya. Kahit anong pilit ng kanyang mga magulang na pumili siya ng panig. Matatag pa rin siyang nanindigan para ipagtanggol ito. Itay, inay, huwag niyo nang pilitin si Paulo, matigas na sabi ni Sofia. Masyadong walang katuturan ang iniisip ninyo. Hindi lang si Paulo ang hindi papayag. Pati ako, hindi rin papayag. Kasabay ng pagsasalita, lumuhad siya sa harap ng kanyang mga magulang. Kahit na isinakripisyo ng ate ko ang sarili niya para iligtas ako. At dapat kaming pamilyang Santos na bumawi sa bayaw ko. Hindi ko kayang traidorin si Paulo. Maliban sa magkaanak para sa bayaw ko. Lahat ng ibang bagay ay handa kong gawin para sa kanya. Halos mabulag na sa kaiiyak ang biyenan kong babae. Pero hindi natinag si Sofia. Tahimik lang siyang nakaluhod sa altar ng pamilya. Isang buong araw siyang nakaluhod. Tunay ngang si Sofia ang babaeng pinakamamahal ako sa mundong ito. Pero nang gabing iyon, sa katahimikan ng hating gabi, may narinig akong mahinang ungol mula sa itaas. Natigilan ako. Hindi ko talaga mapigilan ang kuryosidad. Dahan-dahan akong umakyat sa itaas. Nakaawang ang pinto ng kwarto ng bayaw ko sa itaas. Magulo ang loob ng kwarto. Ang matangkad kong bayaw ay nakadagan sa isang babaeng maputi at makinis ang balat. Ginigalaw niya ang kanyang malakas na baywang. Malabo ang anino ng babae pero pamilyar na pamilyar ang dating. Agad akong kinutuban ng masama. Sakto namang tumagos ang liwanag ng buwan sa kurtina. At nataman ang mukha ng babae. Sa pagkakataong ito, malinaw ko nang nakita na ang babaeng nasa ilalim ng bayaw ko ay walang iba kundi ang asawa kong kumampi sa akin kaninang umaga. Kaninang umaga, kahit mamatay si Sofia ay hindi siya pumayag na magkaanak para sa bayaw niya. Kaya siya lumuhad sa altar ng pamilya. Akala ko ay nandoon pa rin si Sofia at nakaluhod. Pero nang makita ko ang eksena sa harap ko, napang-isiro ko na lang. Napatawa ako ng mapakla. Ang kama sa itaas ay walang tigil sa pag-ugoy. Buong gabi ay hindi natapos. Hanggang sa mag-umaga na kinabukasan sakalang huminto. Buong gabi akong hindi nakatulog. Kinaumagahan, humanap ako ng abogado para maghanda ng kasunduan sa diborsyo. Dahil sa pangangaliwa at panloloko. Tiningnan ako ng buong pamilya na parang isang tanga. Gumawa sila ng isang malaking palabas para sa akin. Sa huli, nagkamali pa rin ako ng pagkilala sa tao. Ang ganitong klaseng kasal, hindi ko na kailangan. Hawak ko ang inihanda ng kasunduan sa diborsyo. Pumasok ako sa silid-aklatan ni Sofia. Sinadya kong buksan sa huling pahina ng kasunduan at ibinigay kay Sofia para pirmahan. Hindi nagatubili si Sofia na pirmahan ito. Hindi mo man lang tiningnan kung ano ito. Basta ka na lang pumirma, mahinahon kong sabi. Hindi ka ba natatakot na ibenta kita? Si Sofia ay buong pagmamahal na sumagot. Hindi na kailangang tingnan. Kahit ano pa yan. Basta't sinabi ng asawa kong pirmahan. Pipirmahan ko. Kahit ibenta mo pa ako. Handa akong bilangin ng pera para sayo. Dati. Akala ko iyon ang paraan niya ng pagpapakita ng pagmamahal sa akin. Ngayon ko lang naintindihan. Puro lang pala matatamis at walang lamang salita iyon. Paglubog ng araw, muling pinilit ng biyenan kong lalaki si Sofia na lumuhad sa altar ng pamilya. Matigas na sinabi ni Sofia, Itay, huwag na kayong umasa. Kahit mamatay pa ako sa kaluluhad dito sa altar ng pamilya. Hindi ako papayag na magkaanak para sa bayaw ko. Ang mga salita ay puno ng katwiran. Ngunit ng gabing iyon, muli akong nakarinig ng kainahinalang ingay mula sa itaas. Pagkatapos noon, parang hindi na napigilan ni Sofia. Sa mga sumunod na araw, gabi-gabi ay ganoon. Nagsimula na akong hindi makatulog ng maayos. Sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, hindi ko maiwasang isipin na isang pader lang ang pagitan namin. Ang asawa ko, sa mga sandaling ito, ay nasa ilalim ng ibang lalaki. Ang daming tao sa bahay. Pero walang sino mang nakapansin sa nangingitim kong mga mata. O sa namumutla at pumapayat kong mukha. Samantalang noong pamayat ang bayaw ko, Jose. Nag-alala ang buong pamilya. Pero pagdating sa akin, walang pakialam. Ang biyenan kong babae ay humanap ng kung ano-anong masasarap na pagkain para lutuin para kay Jose. Umaasang makakain pa siya ng isang subo. Ang mga magulang ko rin ay buong araw na nakapaligid sa kanya. Takot na baka may kaunting hindi siya masaya. Maging si Sofia ay nag-isip ng husto para maghanda ng sorpresa para kay Jose. Ngayon, ako naman ang pumapayat at nanghihina.
Ang kapalit lang ay mga paninisi. Para kanino ka ba nagmumukmak dyan? Kung hindi dahil sa sakripisyo ni Teresa, ate ni Sofia, para iligtas ang asawa mo. Ikaw sana ang nag-iisa ngayon. Wala ka man lang kaunting simpatiya. Kahit sa bayaw mo hindi ka makatulong. Nasaan na ang konsensya mo? Kinain na ba ng aso? Kaya naintindihan ko na. Hindi naman sa hindi nila nakikita. Sadyang wala lang silang pakialam sa akin. Wala na akong sinabing iba pa. Tahimik ko na lang inihanda ang mga dokumento. Pagkatapos ay nag-apply ako para magtrabaho sa ibang bansa. Kung walang sino man sa bahay ang may pakialam sa akin, edi hindi ko na rin kailangan ang bahay na ito. Hindi nagtagal. Dahil sa pagsisikap ng bayaw ko gabi-gabi, sa wakas ay nabuntis si Sofia. Ang buong pamilya ay masayang-masaya. Parang Pasko, nagpaputok pa sila para magdiwang. Mahinahon akong uminom ng lugaw at bahagyang tiningnan si Sofia. Sofia, ang batang nasa sinapupunan mo. Sa akin ba talaga yan? Nang marinig iyon, natigilan si Sofia. Pagkatapos ay agad na nagalit. Mahal, anong ibig mong sabihin? Pinagdududahan mo ba ako? Para hindi ako magduda, nitong mga nakaraang araw, sinadya ni Sofia na makasama ako sa kwarto ng ilang araw. Ang nararamdaman ko lang ay pandidiri. Palagi akong lumalaban. Ayokong hawakan si Sofia. Ngunit isang gabi, nalasing ako. Kahit lasing, malinaw kong naaalala. Hindi ko talaga ginalaw si Sofia. Pero kinaumagahan, paggising ko, si Sofia ay nahihiya pa. At pinuri pa akong napakalakas kagabi. Mahal. Nitong mga nakaraang araw, totoo ngang bihira akong makasama ka. Pero hindi mo naman ako dapat pagdudahan ng ganyan. At saka, kung hindi ako pumasok sa kwarto mo sa gabi, hindi ba't alam mo rin naman kung bakit? Hindi naman ako lumabas para maghanap ng ibang lalaki. Pinaparusahan ako ni Itay na lumuhad sa altar ng pamilya. At saka, naparusahan akong lumuhad dahil din sa'yo. Mahal, kahit sino pa ang magduda sa akin. Pero ikaw, dapat kang maniwala sa akin. Sa buong buhay ko, ikaw lang ang mamahalin ko. Iniyakap ni Sofia ang kanyang mga braso sa akin. Puno ng hinanakit ang kanyang mukha. Hindi pa rin ako natinag. Nagpatuloy lang ako sa mahinahong pag-inom ng lugaw. Nang makita iyon, bahagyang napabuntong hininga si Sofia. Hindi ko sana ito sasabihin sa'yo. Pero kung hindi ko sasabihin, mag-iisip ka lang ng kung ano-ano. Sige. Sasabihin ko na sa'yo ang totoo. Nakahanap na si Itay ng bagong babae para sa bayaw mo. Matalik na kaibigan ng ate ko. Gusto ng mga matatanda na magkaapo. Tayong dalawa lang ang dapat makaalam. Huwag mong ipagsasabi sa iba. Ngayon, panatag ka na ba? Mayroon nang magkakaanak para sa bayaw mo. Hindi ko na kailangang mag-alala. Ngayong buntis na ako, kailangan lang nating alagaan ng mabuti ang anak natin. Paulo. Ay pangako mo sa akin na mamahalin mo ng buong buhay mo ang batang nasa sinapupunan ko. Natawa ako hanggang sa mainis. Akala talaga ng buong pamilya nila ay tanga ako. Hindi lang sila palihim na gumagawa ng paraan para magkaanak sa pamamagitan ng ibang babae, surrogacy. Balak pa nila akong lokohin para maging ama-amahan ng bata. Buntis na si Sofia. Nang gabing iyon, hindi na siya. Pinilit ng biyenan kong lalaki na lumuhad sa altar ng pamilya. Hindi na rin umakyat si Sofia sa itaas para hanapin ang bayaw niya. Sa halip ay bumalik siya sa kwarto ko. Pero kara-rating pa lang niya sa kwarto. Narinig na sa labas ang natatarantang boses ng biyenan kong babae. Sofia, hindi maganda ang pakiramdam ng bayaw mo. Bilisan mo. Tingnan mo siya. Nang marinig iyon, nag-alinlangan si Sofia. Pero sa huli, pinili pa rin niyang umakyat sa itaas. Paulo, titingnan ko lang siya. Babalik din ako agad. Sabi ni Sofia, hindi maganda ang kalusugan ng bayaw ko. Hindi siya pwedeng mag-isa. Noong mga sandaling iyon, tuluyan ng nanlamig ang puso ko. Wala na akong maramdamang kahit ano. Hindi ko na rin siya pinigilan pa. Kaya nang gabing iyon, muli akong nakarinig ng mga kainahinalang ingay mula sa itaas. Malinaw na buntis na si Sofia. Pero nagtatago pa rin sila sa itaas. Hanggang sa halos mag-umaga na. Saka lang bumalik si Sofia. Niyakap niya ako mula sa likuran. Pagod na sinabi, pinagod mo ako. Paulo, huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Masakit ang tiyan ng bayaw ko. Hinilat ko ang tiyan niya buong gabi. Wala kaming ginawang iba. Amoy pa rin niya ang pabango ng lalaki ni Jose. Nasusuka ako sa amoy. Kaya itinulak ko siya. Simula ngayon,
Doon ka na lang sa bayaw mo tumira. Malamig kong sabi. Ang bayaw mo. Balo. Kailangan ng babae. Ako. Hindi ko kailangan. Natigilan si Sofia. Tapos ay biglang nagalit. Anong ibig mong sabihin? Ang ate ko. Nagsakripisyo para iligtas ako. Ngayong hindi maganda ang pakiramdam ng bayaw ko. Ano naman kung tulungan ko siyang alagaan ang bayaw ko? Tiningnan niya ako ng malamig na tingin. Puno ng pagkadismaya ang kanyang mga mata. Paolo, hindi mo naman talaga iniisip na mayroon kaming relasyon ng bayaw ko. Di ba? Kung ganyan ang iniisip mo. Simula ngayon, hindi na ako makikialam sa mga bagay-bagay tungkol sa bayaw mo. Lalaki at babae, dapat may distansya. Iiwasan ko na siya. Okay na ba? Pagkasabi noon, padabog na lumabas si Sofia ng kwarto. Sa mga sumunod na araw, talagang hindi na siya nakipag-ugnayan sa bayaw niya. Maging noong nagkasakit ang bayaw niya at kailangang ma-hospital. Umiwas pa rin siya. Itay, inay, kayo na ang magdala kay bayaw sa ospital. Hindi ako pwedeng sumama, sabi niya. Baka isipin na naman ni Paolo na mayroon kaming relasyon ng bayaw ko. Isang pangungusap lang, at matagumpay niyang naituro sa akin ang lahat ng sisi. Pinandilitan ako ng biyenan kong babae. Magkapamilya tayong lahat. Ano naman kung alagaan ni Sofia ang bayaw niya? Hindi ako umimik. Hinayaan ko na lang ang buong pamilya na ituring si Jose na parang santo na sinasamba. Samantala, ako, tahimik na inihanda ang mga dokumento ko para sa pag-alis papuntang ibang bansa. Aalis na ako. Sa mga huling araw bago ako umalis. Gusto ko lang ng payapang paglipas ng panahon. Ayoko nang gumawa ng gulo. Pero bigla na lang akong hinanap ng bayaw ko. Mayabang ang mukha, parang isang nagwagi. Paolo, sigurado akong nahulaan mo na. No, ang batang nasa sinapupunan ng asawa mo. Anak ko yan. Umaasa akong marunong kang makiramdam. Kusang loob kang makipaghiwalay kay Sofia. Ibigay mo sa akin si Sofia. Sa ganoong paraan, magkakaroon din ako ng kaunting konsiderasyon. Palalagpasin kita. Natawa ako nang hindi ko mapigilan. Mahinahon kong tinanong si Jose. Sigurado ka bang pagkatapos kong makipaghiwalay kay Sofia, papakasalan ka niya? Asawa ka ng ate niya. Kung papakasalan ka niya, ang tawag doon ay incesto. Agad na nagalit si Jose. Kinwelyuhan niya ako. Galit na sumigaw. Paolo, iniisip mo bang dahil patay na ang asawa ko, at buhay pa ang asawa mo, mas mataas ka na sa akin? Anong maipagmamalaki mo? Mula pagkabata hanggang paglaki, talo ka sa akin sa lahat ng bagay. Akala mo ba mahal ka talaga ni Sofia? Sasabihin ko sa'yo ang totoo. Hindi ka mahal ni Sofia ni Katie Ting. Nakipagtalik siya sa akin hindi lang dahil sa surrogacy. Kahit noong nabuntis na siya, paminsan-minsan pa rin siyang pumupunta sa kwarto ko para hanapin ako. Sabi niya, sa kama, ako ay mapusok at malakas. Hindi tulad mo, walang kemo emosyon. Hindi ko man lang itinaas ang ulo ko. Mahina ko lang sinabi, ang bar akong kambing sa kama. Marunong ding maging mapusok, pero may nakita ka na bang pumayag na pakasalan siya? Isang pangungusap lang, at nagngit-ngit sa galit si Jose. Itinaas niya ang kamay para sampelan ako. Pero nang itaas niya ang kamay, bigla itong huminto. Pero ang sampal na iyon, sa huli, hindi tumama. Kapatid, natatandaan mo pa ba ang laro natin noong bata pa tayo? Ngumisi si Jose. Natigilan ako. Malabo kong naramdaman kung ano ang gusto niyang gawin. Agad kong itinaas ang kamay para pigilan siya. Pero huli na ang lahat. Tumagilid siya paatras, at gamulong ang buong katawan niya pababa ng hagdan. Kapatid, maglaro tayo. Ang pangungusap na iyon ay naging bangungot ng aking pagkabata. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa sala. Gamulong si Jose mula sa hagdan. Nakahandusay at hindi gumagalaw sa isang puddle ng dugo. Agad na tumakbo si Sofia. Nang makita si Jose na naliligo sa dugo, agad na naging nakakatakot ang kanyang mukha. Sinaman niya ako ng tingin na parang gusto niya akong pagpira-pirasuhin. Pero sa huli, wala siyang sinabi. Nagmamadali lang siyang tumawag ng mga katulong. Pagkatapos ay kasama nilang binuhat si Jose na walang malay. At dali-daling dinala sa ospital. Dahil sa mga sandaling iyon, ang pagliligtas ng buhay ang pinakamahalaga. Pagkatapos dalhin ni Sofia si Jose sa ospital, dumating din ako. Pero hindi kusa. Binugbog ako ng mga magulang ko at ng mga biyenan ko. At dinala na parang kriminal sa ospital. Sofia, narinig ko sa telepono na sobrang dami ng nawalang dugo ni Jose.
Kailangan siyang salinan ng dugo, nag-aalalang tanong ni Tatay Reyes, ama ni Sofia. Kasabay ng pagtatanong, hinailan niya ang tenga ko. Marahas akong kinaladkad paabante. Kung kailangan ni Jose ng dugo, kunin ang dugo niya. Pareho sila ng blood type ni Jose. Siya ang nagtulak kay Jose para mahulog. Dapat siyang managot kung gaano karaming dugo ang kailangan ni Jose. Kunin lahat sa kanya. Malinaw na may reserbang dugo ang ospital. Pero pinilit pa rin ako ni Tatay Reyes. Pinilit ang doktor na kunan ako ng dugo para isalin kay Jose. Buti na lang, wala siyang karapatang magdesisyon. Kaya lahat ng mata ay napunta kay Sofia. Naghihintay sa kanyang desisyon tungkol sa buhay at kamatayan ko. Tiningnan ako ni Sofia nang may matinding sakit. Paulo, bakit mo ginawa to? Ilang beses ko nang ipinaliwanag sa'yo. Ang batang nasa sinapupunan ko ay sa'yo. Hindi sa bayaw ko. Malinis kami ng bayaw ko. Walang anumang kainahinala. Bakit hindi ka naniniwala sa akin? Huminto siya sandali. Unti-unting nanlamig ang kanyang tingin. Paulo, gusto ko ring pumanig sa'yo. Pero sobra mo na akong binaygo. Gumawa ka ng ganitong bagay. Kung hindi kita parurusahan, anong mukha pa ang ihaharap ko sa kaluluwa ng ate ko sa langit? Mga tao, dalhin niyo siya para salinan ng dugo ang bayaw ko. Kung gaano karami ang kailangan. Kunin lahat. Isang utos lang. At hinawakan ako ng maraming tao at kinaladkad. Nagpumiglas ako ng husto. Hindi ako. Hindi ko siya tinulak. Siya ang kusang nahulog. Sofia, noong kinasal tayo, nangako ka sa akin. Palagi kang maniniwala sa akin nang walang kondisyon. Ngayon, sinasabi ko sa iyo ang totoo. Hindi ako ang gumawa noon. Naniniwala ka ba? Sumigaw ako hanggang sa mamaos na parang mapupunit na ang lalamunan ko. Pero si Sofia, hindi man lang niya ako sinulyapan. Hindi siya naniwala na inosente ako. Naubos na ang mga luha ko. Tanging ang puso ko na lang ang patuloy na dumudugo. Pinilit akong humiga sa kama sa ospital. Isang malaking karayom ang tumusok sa katawan ko. Unti-unting kinuha ang sariwang dugo mula sa akin. 200 mililitro, 400 mililitro. 600 mililitro. Habang dumadaloy papalabas ang dugo, unti-unti ring bumababa ang temperatura ng katawan ko. Bigla akong nakaramdam ng ginaw. Napakatahimik sa paligid. Ang buong mundo ay parang ako na lang ang natitira. Malamig at nag-iisa. Sa aking panaginip, para akong bumalik sa malungkot kong pagkabata. Muli na namang dumating ang bayaw ko para yayain akong maglaro. Hawak ni Itay ang sinturon. Handa akong bugbugin ng husto. Ang kapatid kong babae naman ay pinapalo ako ng laruan sa ulo. Pinapagalitan ako ni inay na hindi marunong makiramdam. Hindi marunong magparaya sa kapatid kong babae. Ang bayaw ko ay mahal na mahal ni Itay. Ang kapatid kong lalaki naman ay pinoprotektahan ni inay. Silang lahat ay parang may sariling kanlungan. Ako lang ang palaging nag-iisa. Sa bahay na ito na walang kaunting init. Para akong invisible. Akala ko, pagkatapos kong ikasal, mag-iiba na ang lahat. Akala ko, ang asawa ko ay palaging papanig sa akin. Maniniwala sa akin. Susuportahan ako. Hindi na ako pababayaang mag-isa. Pero ngayon, ang asawa kong dapat sana'y pumanig sa akin. Siya pa mismo ang nagtulak sa akin sa impyerno. Pagkatapos ng isang serye ng paggamot, sa wakas ay nalampasan ni Jose ang panganib. Buti na lang buhay ka pa. Kung hindi, paano na kami ng anak natin? 2 kaming mag-ina na mag-isa sa buhay. Paano ako mapapanatag? Mahinang sabi ni Jose. Ayos lang ba ang anak natin? Nitong mga nakaraang araw, nag-aalaga ka ba ng maayos sa pagbubuntis mo? Nang marinig niya iyon, nagpakita ng sakit si Sofia. Kahit labag sa loob niya, dahan-dahan pa rin niyang itinulak si Jose. Bayaw, mali ang sinasabi mo, sabi ni Sofia. Hindi anak natin, anak ninyo ng ate ko. Natigilan si Jose sa kinatatayuan niya. Hindi siya makapaniwalang tumingin kay Sofia. Sofia, anong sinasabi mo? Bayaw, huwag kang magkakamali. Paliwanag ni Sofia. Napakakarismatikong lalaki mo. Pero hindi ko kayang gumawa ng bagay na makakasakit sa ate ko. At saka, nasa puso ko na si Paulo. Mahal ko siya. Hindi ako makikipaghiwalay sa kanya. Si Paulo, nitong mga nakaraang panahon. Totoo ngang maraming ginawang padalos-dalos. Pero iyon ay dahil sobra niya akong mahal. Sa tingin ko, may natuklasan siya kaya siya nagseselos. Tapos ay nabaliw at sinaktan ka. Pagkasabi noon, muling napangiti si Sofia.
na parang may kaunting pagmamalaki. Ganoon ko siya kamahal. Bayaw. Noon pa man, malinaw na nating napag-usapan na tayo ay para lang sa surrogacy. Walang usapang pag-ibig. Magkakaanak lang. Para magkaroon ng lahi ang ate. Kaya umaasa ako na pagkatapos maipanganak ang bata, ituturing mo siyang anak ninyo ng ate ko, hindi anak natin. Pagkapanganak ng bata, iiwan ko ang lahat ng ari-arian ng pamilyang Santos sa inyo ng bata. Kami naman ni Paulo ay lilipat na para maiwasan na muling saktan ka ni Paulo dahil sa selos. Noong mga sandaling iyon, kagigising ko lang, at nagkataong napadaan ako sa kwarto ng ospital. Lahat ng sinabi ni Sofia ay narinig ko. Hindi ko mapigil ang matawa. Napakadakila, napakawalang selfish. Ang ari-arian ay iiwan sa bayaw. Samantalang ang mumurahing pag-ibig niya ay para sa akin. Tumalikod ako nang hindi man lang lumingon at umalis doon. Sofia, ang mumurahing pag-ibig mo, itago mo na lang para sa sarili mo. Hindi ko kailangan. Pag-uwi ko sa bahay, nagsimula akong magligpit ng gamit. Sa lahat ng taon na kasama ko si Sofia, bawat regalong ibinigay niya sa akin, itinago ko na parang kayamanan. Punong-puno ang isang buong kwarto. Ang kwartong ito ay puno ng mga alaala ng aming pag-iibigan. Dati, iniingatan ko ang bawat isa. Ayokong may humawak. Pero ngayon, hindi ko naman lang sinulyapan. Diretsyong tinipon ko lahat sa likod bahay. At sinilaban. Sa hardin, mayroon ding isang puno ng mangga, maaaring palitan ng ibang puno na may simbolismo sa Pilipinas. Tulad ng nara o sampagita. Depende sa nais na konotasyon, na kami ni Sofia ang nagtanim noong kinasal kami. Ang puno ng mangga ay sumisimbolo sa pag-ibig. Minsan ay natatawang sinabi ni Sofia. Sana ang pag-ibig natin ay tulad ng puno ng mangga na ito. Matatag at lumalaki araw-araw. Tiningnan ko ang puno ng mangga sandali. Pagkatapos ay itinaas ang palakol. At walang pag-aalinlangang pinutol ang puno. Saka sinunog kasama ng iba pang mga regalo. Pagkatapos kong gawin ang lahat ng iyon, kinuha ko ang kasunduan sa diborsyo na matagal ko nang inihanda at inilagay sa ibabaw ng tokador sa kwarto. Pagkatapos kong ilagay ang kasunduan sa diborsyo, nag-isip ako sandali, kumuha ng panulat at nag-iwan ng isang mensahe para kay Sofia. Sofia, Paulem, huwag mo na akong hanapin. Ayoko na ring makita ka pa. Tapos na ang ugnayan natin. Simula ngayon, huwag na tayong magkita pa. Pagkasulat ng mensaheng iyon, hinayla ko ang malita at umalis ng bahay. Sumakay ako ng eroplano papuntang ibang bansa. Walang anumang pag-aatubili na lumipad palayo. Ang lupaing ito ay hindi kailanman nagmahal sa akin. Hindi karapat-dapat para lumingon pa ako. Sa kabilang banda, si Sofia, pagkatapos maayos ang lahat para kay Jose, ay pumunta sa ibang kwarto ng ospital para bisitahin ako. Pero walang tao sa kwarto. Si Ginoong Paulo po ay naka-discharge na, nakangiting sabi ng nurse. Kayo po ba ang hipag ni Ginoong Paulo? Ang ganda po ng samahan ninyo. Alam na po ng buong ospital ang kwento. Ang asawa niyo po ay nasaktan at walang malay. Nasa tabi kayo ng kama niya. Hindi kumakain. Hindi umiinom. Binantayan niyo siya ng 2 araw at 2 gabi. Akala pa ng nurse ay mag-asawa sina Sofia at Jose. At ako lang ang nakababatang kapatid nila. Kumunat ang noo ni Sofia. Pero hindi siya nagpaliwanag. Medyo hindi lang masaya na nagtanong. Kailan siya na-discharge? Kaninang umaga po. Sagot ng nurse. Tumango si Sofia. Hindi na nag-isip pa. Diretsyong nagmaneho pa uwi. Balak niyang makipag-usap ng masinsinan sa akin. Pero pagdating niya sa bahay, ang nakita niya ay ang pinutol na puno ng mangga. Ang walang laman na kwarto. At sa ibabaw ng tokador ay ang liham ng pamamaalam at ang kasunduan sa diborsyo. Nang makita ang kasunduan sa diborsyo sa mesa, nagpakita ng pagkalito si Sofia. Bakit may pirma niya ang huling pahina? Kailan niya ito pinirmahan? Sa kanyang pagkalito, biglang naalala ni Sofia na ilang araw na ang nakalipas. Tila may pinapirmahan akong dokumento sa kanya. Pagkatapos naming ikasal, ang mga pinansyal niyang bagay ay ako na ang namamahala. Madalas akong magbigay sa kanya ng mga dokumentong pinansyal para pirmahan. Palagi niyang iniisip na iyon ay mga dokumento lang para sa pamumuhunan kaya hindi na niya tinitingnan at basta na lang pumipirma. Nag-aral ako ng finance. Matalas ang isip ko sa pamumuhunan. Ang mga stock na pinipili ko at ang mga produktong pinansyal ay palaging kumikita ng malaki.
Si Sofia ay kampanteng-kampante. Ipinagkakatiwala sa akin ang kanyang pera. Tuwing pumipirma siya ng mga dokumento, hindi na niya binabasa, basta na lang pumipirma. Ngunit hindi niya inaasahan na sa pagkakataong iyon, ang dokumentong pinirmahan niya ay hindi dokumento para sa pamumuhunan kundi ang mismong kasunduan sa diborsyo. Hindi naman siguro ito balido. Naisip ni Sofia, hindi naman ako kusang loob na pumirma. Niloko ako ni Paulo para pumirma. Tiyak na hindi ito legal. Sa pag-iisip nito, napangiti si Sofia. Naintindihan na niya. Ang kasunduang ito sa diborsyo ay walang legal na bisa. Nagtatampo lang ako. Hindi talaga gustong makipaghiwalay. Kung talagang gusto niyang makipaghiwalay, hindi ba't dapat mag-away muna kami at pag-usapan ang hatian ng ari-arian? Ang tahimik na pag-alis na ganito. Paano matatawag na diborsyo? Naramdaman ni Sofia na kumpara sa diborsyo. Ang ginawa ko ay parang eksena sa teleserye. Ang bidang lalaki ay nagagalit at umaalis ng bahay. Pagkatapos ay hinihintay ang bidang babae na magsisi at maghirap. At sa huli ay magsisimula ang madamdaming habulan ng asawa. Nagtatampo lang sa akin si Paulo. Natatawang sabi ni Sofia. Paulo ko, ang cute-cute talaga. Nang maliwanagan na siya, tuluyan nang napanatag si Sofia. Hindi niya talaga itinuring na malaking bagay ang kasunduan sa diborsyo. Diretsong pinunit ito at itinapon sa basurahan. Maging ang liham ng pamamaalam na kasama ng kasunduan sa diborsyo ay basta na lang din niyang itinapon. Ang mga salitang tulad ng, tapos na ang ating ugnayan. Simula ngayon ay hindi na tayo magkikita pa, ay para lang siyang inaakit na hanapin ko siya. Si Sofia ay napakakumpiyansa. Naniniwala siyang mahal na mahal ko siya. Na hinding-hindi niya ako kayang iwan. Pero kahit gaano pa siya kakumpiyansa, kapag kailangang suyuin ang asawa, kailangan pa ring seryosohin. Kung hindi mabilis na mababawi ang asawa, baka ang peking diborsyo ay maging totoo. At iyon ay malaking problema. Kaya agad na inutusan ni Sofia ang kanyang mga tauhan na imbestigahan kung saan nagpunta si Paulo. Agad na nagsimulang mag-imbestiga ang mga tauhan. Ngunit ang ikinagulat ni Sofia ay nang gabing iyon pa lang. Natukoy na ng mga tauhan ang kinaroroonan ko. Boss Sofia, si Ginoong Paulo po ay pumunta na sa Korea, magalang na ulat ng tauhan. Tinaasan ng kilay ni Sofia. Ganoon kabilis. Baka naman peke yan. Masyadong madaling mahanap. Nagtago ba ng maigi si Paulo? Hindi po, boss. Nakumpirma na po ng tauhan. Nitong mga nakaraang araw, nagbukas ng branch sa Korea ang kumpanya ni Ginoong Paulo. Kailangan nilang magpadala ng isang general manager doon. Nag-apply po siya para doon. Ang balitang ito ay medyo ikinabahala ni Sofia. Dahil ang ganitong uri ng trabaho sa ibang bansa ay karaniwang pangmatagalan. Kailangan ng hindi bababa sa 3 hanggang 5 taon bago makabalik. Kung nagtatampo lang ako, sapat na ang tumakas papuntang ibang bansa. Hindi na kailangang dumaan pa sa proseso ng pagpapadala para magtrabaho. Kahit medyo naguguluhan, natagpuan na rin naman ang tao. Hindi si Sofia ang tipo ng taong nag-iisip ng kung ano-ano. Kaysa manghula, mas gusto niyang direktang lumipad papuntang Korea para alamin ang katotohanan. Kaya walang pag-aalinlangan. Agad siyang nag-book ng flight papuntang Korea para sa susunod na umaga. Habang nag-iimpake si Sofia, balak na lumipad kinaumagahan para hanapin ako. Pinigilan siya ng kanyang ama. Kung gusto na niyang umalis, hayaan mo na siyang umalis. Bakit mo pa siya hahanapin? Galit na sabi ni Tatay Reyes. Akala ba niya, sabik na sabik ang pamilyang Santos sa kanya? Nang marinig iyon, kumunat ang noo ni Sofia. Itay, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Asawa ko po si Paulo. Kailangan ko po siyang ibalik. Alam din ni Tatay Reyes na matigas ang ulo ng anak niya. Kapag may napagdesisyonan na siya, walang sino mang makakapigil, lalo na't mahal na mahal niya talaga ako. Ang hindi siya payag ang sunduin ako pabalik ay hindi rin makatotohanan. Kaya binago ni Tatay Reyes ang kanyang tono. Sofia, hindi naman sa ayaw kitang payag ang sunduin siya pabalik. Ang problema lang, kung ibabalik mo siya ngayon, paano si Jose? Dala-dala mo pa ang anak ni Jose. Kapag bumalik siya, tiyak na hindi niya hahayaang isilang mo ang batang ito. Nang marinig ito, nagsimula na ring mag-alinlangan si Sofia. Itay, ang ibig niyo pong sabihin. Ang ibig kong sabihin, Sofia, kailangan nating ibalik si Paulo. Pero hindi kailangang ibalik agad ngayon. Mahinahong payo ni Tatay Reyes.
Kahit paano, nasa Korea lang naman siya. Hindi naman siya tatakas. Kahit kailan mo siya sunduin pabalik. Pareho lang. Kaya hintayin mo na lang na maisilang mo ang bata bago ka pumunta. Kapag nangyari na iyon, kahit magwala pa si Paulo, wala na siyang mababago. At saka, sa panahong ito, dapat mo ring ipakita sa kanya kung sino ka. Lalaki rin ako. Mas naiintindihan ko kaysa sayo. Hindi pwedeng masyadong sinusuyo ang lalaki. Kapag masyado siyang sinuyo, aakyat siya sa ulo mo. Hayaan mo siyang lumamig ng ilang araw. Baka mas matuto pa siyang makiramdam. Sa sinabi ng kanyang ama, nagsimula na ring magbago ang isip ni Sofia. Tama ang sinabi ng kanyang ama. Sa pagkakataong ito, ang tungkol sa surrogacy, lubusan nilang itinago sa akin. Hindi nila ipinaalam sa akin. Pero naramdaman ko pa rin ang hindi pangkaraniwan. 2 beses kong sinubukang pigilan na masaktan ang bayaw ko. At sa huli ay umalis pa ako ng bahay. Nag-iwan ng divorce papers. Kung ibabalik niya ako ngayon, sino ang makakaalam kung ano ang susunod kong gagawin? Maaaring hihilingin ko ng DNA test at pipilitin siyang ipalaglag ang bata sa kanyang sinapupunan. Kaya, ayon sa payo ng kanyang ama, pansamantala munang huwag akong ibalik. Samantalahin ang panahong wala ako. Bilisan nilang isilang ang bata. Kapag tapos na ang lahat, saka na pumunta sa Korea para sunduin ako. Sa pagkakataong iyon, kailangan lang gumawa ng simpleng paliwanag na ang bata ay ipinanganak ng matalik na kaibigan ng kanyang ate. At ang pagbubuntis ni Sofia ay nawala dahil sa stress noong umalis ako. Sa ganoong paraan, hindi lang ako makokonsensya, kundi hindi na rin ako makakalaban pa. 1 bala, 2 ibon. Pagkatapos magdesisyon, nagpadala si Sofia ng mga tao sa Korea para subaybayan ako. Siya naman ay nanatili sa bahay para mag-alaga ng kanyang pagbubuntis at patuloy na lumapit kay Jose. Marahil natatakot siya na kapag bumalik ako, wala na siyang pagkakataon pang mapalapit sa bayaw niya. Para siyang nababaliw. Palaging humanahanap ng dahilan para makasama ang bayaw niya. Bawat sulok ng bahay ay naging lugar para mapalapit siya sa bayaw niya. Ang mga magulang ni Sofia naman ay marunong makiramdam. Lumipat muna sila sa labas. Sa malaking mansyon, tanging sina Sofia at ang bayaw niya na lang ang nakatira. Lalong naging walang hiya si Sofia. Minsan ay kasama pa niya ang bayaw niya sa hardin para mag-usap ng malapitan. Wala nang dahilan ng surrogacy. Unti-unti nang lumalampas sa hangganan ang lahat. Sofia, huwag mo na siyang sunduin. Pwede ba? Mahinang sabi ng bayaw niya. Hindi ba't mas maganda kung ganito na lang? Pilit na ngumiti si Sofia. Kuya, hindi tayo pwedeng lumampas sa hangganan. Pero bago maipanganak ang bata, hindi kita iiwang mag-isa. Ang pangungusap na iyon ay nagpaisip kay Jose. Wala na siyang sinabi pa. Hinayaan na lang niya ang lahat na mangyari. Ganoon na nga, halos 10 buwan ang lumipas. Pagsapit ng araw ng panganganak, sinikap pa rin ni Sofia na manatiling malapit sa kanya. Pagkatapos manganak, nagpahinga siya ng ilang buwan. At nang bumalik na ang kanyang kalusugan, agad siyang nag-book ng flight papuntang Korea. Gabi bago umalis, nagpaalam pa rin siya sa bayaw niya. Kinaumagahan, nang malapit nang lumipad ang eroplano, saka lang siya umalis ng bahay. Pagkatapos ng mahigit 20 oras na biyahe, sa wakas ay nakarating si Sofia sa Korea. Sa mga nagdaang buwan, palagi niyang pinasubaybayan ako kaya hindi naging mahirap ang paghahanap sa akin. Sa pagkakataong ito na hinahanap niya ako, naghanda pa siya ng isang malaking bouquet ng rosas. Balak na sorpresahin ako, ngunit nang hawak na niya ang bouquet at nakatayo sa harap ko. Nakita niya akong kasama ng ibang tao, isang babae. Agad na nagalit si Sofia. Sumugod siya at hinawakan ang kwelyo ko. Galit na nagtanong, Paulo, sino ang babaeng to? Tiningnan ko siya. Mahina akong sumagot. Anong pakialam mo? Nanlisik ang mga mata ni Sofia. Asawa mo ako. Hindi mo pwedeng lokohin ako. Malamig akong sumagot. Ikaw ang unang nanloko sa akin. Ngayon, nandito ka pa at naguutos. Natigilan siya, pero pilit pa rin kumapit. Nagkaanak ako para sa ate ko. Hindi para sa akin. Tiningnan ko siya. Tanging pang-iinis na lang ang natitira sa puso ko. Ang babaeng dating nagsabing mahal ako. Ngayon, kahit kaunting respeto ay wala na. Mahinang sinabi ni Sofia, tapos na tayo. Ilang buwan pa lang tayong hiwalay. Nakahanap ka na agad ng bago. May asawa ka pa ba sa tingin mo?
Hindi ko talaga inaasahan na sa isang hapunan kasama ang kliyente ay aksidente kong makikita muli ang dati kong asawa. Sumugod siya at hinawakan ang kwelyo ko. Puno ng galit ang kanyang mga mata. May puwang pa ba ako sa puso mo? Nang marinig iyon, natawa ako sa galit. Anong asawa? Sofia, hiwalay na tayo. Ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Ang pangungusap na iyon ay nagpadilim sa mukha ni Sofia. Paulo, huwag ka nang magbiro. Pilit niyang pinigilan ang galit. Ang divorce papers na yun. Niloko mo lang akong pirmahan. Walang bisa yun. Hindi ikaw ang magsasabi kung balido o hindi. Ang batas ang magsasabi. Malamig kong sagot. Ang divorce certificate. Hindi mo pa natatanggap. Ako nga, nasa ibang bansa. Natanggap ko na. Kinuha ko mula sa bulsa ang kopya ng divorce certificate. Noong mga panahong iyon, nagmamadali akong umalis. Hindi pa tapos ang mga papeles. Pero pagkatapos, sa Korea, ipinaasikaso ko na sa abogado ang lahat. Nang matapos na, nagpadala ang abogado ng 2 kopya. Isa para sa akin sa ibang bansa, at isa na ipinadala sa Pilipinas para kay Sofia. Tiningnan ni Sofia ang papel sa kamay ko. Puno ng pagkalito ang kanyang mukha. Hindi ko pa natatanggap yan. Nag-aalangan niyang sabi, Paulo, hindi mo naman siguro ako lolokohin gamit ang pekeng papel. Di ba? Hindi pa ako nakakasagot. Nagpatuloy na siya. Sige na. Naiintindihan ko na. Alam kong galit ka. Gusto mo pang ang makipaghiwalay talaga. Pero ang kasal ay hindi biro. Hindi pwedeng basta na lang sabihing tapos na. Na-realize ko na ang pagkakamali ko. Nitong mga nakaraang araw. Totoo ngang napabayan kita. Pero kailangan mong maniwala sa akin. Wala kaming relasyon ng bayaw ko. Tumutulong lang akong alagaan ang kamag-anak ng yumaong ate ko. Isinakripisyo niya ang buhay niya para sa akin. Utang ko sa kanya ang buhay ko. Ngayong wala na siya. Ang magagawa ko lang ay maging mabuti sa bayaw ko para maibsan ang sarili kong konsensya. Narinig ko ang mga salitang iyon. Nanlamig ang puso ko na parang yelo. Ginagamit mo na naman ang lumang drama mo. Sawang-sawa na ako. Sofia, akala mo ba tanga ako? Alam ko lahat ng tungkol sa inyo ni Jose. Huwag mong isiping hindi ko alam ang mga palihim niyong ginagawa. Nagsimulang mataranta si Sofia pero pilit pa ring tumanggi. Nag-iisip ka lang ng kung ano-ano. Walang ganoong bagay. Huwag mong tingnan ang lahat ng tao ng may negatibong pananaw. Isinusumpa ko sa langit, kung mayroon kaming relasyon ng bayaw ko. Hindi ako mamamatay ng maayos. Ang sumpa ay napakatindi. Pero ngumisi lang ako. Kung ganyan ang sinasabi mo, edi maghanda ka na. Kinuha ko ang isang maliit na voice recorder. Pinindot ang play button. Sa katahimikan, malinaw na umalingaw-ngaw ang boses ni Jose. Sofia, gustong-gusto talaga kita. Agad na namutla si Sofia. Akmang magpapaliwanag na hindi siya iyon. Nang sumunod namang umalingaw-ngaw ang boses niya sa recording. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ko rin inaasahan na mahuhulog ako. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Sofia, gusto mo pa bang sabihing inosente ka? Ibunukan niya ang bibig pero walang salitang lumabas. Wala nang kulay ang kanyang mukha. Peke to. Pinagdikit-dikit mo lang to. Di ba? Wala na akong sinabi pa. Umatras ako ng isang hakbang. Tiningnan siya na parang isang estranghero. Pinili mo na ang daang yan. Edi tapusin mo na. Simula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Nakatayo doon si Sofia. Nanginginig ang kamay pero pilit pa ring pinapanatili ang kalmadong ekspresyon sa mukha. Hindi ako susuko. Paulo. Tumalikod ako nang hindi na lumingon pa. Huli na. Tapos na ang pagkakataon mo. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw din mula sa voice recorder. Bayaw. Ang lakas mo talaga. Ganyan ka rin ba kalakas sa ate ko? Sa pagkakataong ito, malinaw na ang ebidensya. Wala nang maitatanggi pa si Sofia. Sofia, alam ko namang hindi ka aamin kaya ni-record ko na noon pa. Malamig kong sabi. Higit pa sa recording. Nag-video pa ako. Kung gusto mong makita, pwede kong ipakita sa'yo ngayon din. Sa totoo lang, noong una, nag-aalala ako na hindi papayag si Sofia sa diborsyo kaya palihim kong ni-record ang buong proseso ng pangangaliwa nila ni Jose. Kung hindi naging maayos ang proseso ng diborsyo, balak kong gamitin ang mga recording at video na iyon para takutin siya. Para pilitin siyang pumayag sa diborsyo. Pero dahil sa tulong ng abogado, naging maayos ang proseso ng diborsyo. At hindi na kinailangan pang gamitin ang mga recording at video.
Hindi ko inaasahan na noong nagdidiborsyo. Hindi ko nagamit. Pero ngayon, naging kapaki-pakinabang pa. Sofia, hindi ka lang nangaliwa sa kasal. Nagsinungaling ka pa ng walang kurap-kurap. Sinabi ko ito nang may sukdulang galit. Buong pamilya nyo. Pinagtulungan nyo akong gawing tanga at lokohin. Lahat kayo alam na ang batang nasa sinapupunan mo ay anak ni Jose. Pero itinago nyo sa akin. At naglakas loob pa kayong sisihin ako. Sabihing makitid ang utak ko. Sofia, buong pamilya nyo. Nagkaysa kayong lokohin ako. Ihiwalay ako. Gamitin ang mga salita para apihin ako. At talagang sinaktan nyo pa ako. Noong nagpanggap si Jose na nabangga ng sasakyan. Talagang binugbog ako ng pamilyang Santos hanggang sa duguan ang mukha ko. Noong sinadya ni Jose na mahulog sa hagdan. Inutusan pa ni Sofia ang mga tauhan niya na hawakan ako ng mahigpit. Pinilit akong magbigay ng dugo kay Jose. 1,000 ml ng dugo. Ang isang malusog na adultong lalaki. Dapat ay hindi hihigit sa 400 mililitro ang ibinibigay na dugo bawat araw. Pero noong araw na iyon, hinawakan ako ng mga tauhan ni Sofia. Kinuha ang bawat patak ng dugo ko hanggang sa umabot ng 1,000 mililitro. Kinuha nila hanggang sa malabo ko nang maisip na mamamatay na ako. Nanlalamig ako hanggang sa buto. At takot na mamatay. Pero ang asawa ko, ang babaeng dating sumampang mamahalin ako habang buhay. Noong mga sandaling iyon ay nasa tabi ng kama ni Jose. Paano ko siya mapapatawad? Paano ko siya hindi kamumuhian? Sofia, ang mga ginawa mo sa akin. Hinding-hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. At hinding-hindi rin kita mapapatawad. Ayoko nang makita ka pa. Ngayon, pwede ka nang umalis agad. Pagkasabi ko noon, agad na lumuhad si Sofia sa lupa. Paolo, makinig ka sa paliwanag ko. Hindi ganyan ang iniisip mo. Lumuhad si Sofia sa sahig. Mahigpit na niyakap ang mga tuhod ko. Umiiyak at nagmamakaawa. Kailangan mong maniwala sa akin. Mahal kita. Ikaw ang pinakamamahal ko sa buong mundo. Hindi ako nangaliwa. Hindi rin ako nagtaksil. Si Bayaw iyon. Nilagyan ako ni Bayaw ng gamot. Nalito ang isip ko dahil sa gamot kaya nangyari iyon sa amin ni Bayaw. Sa puso ko, ikaw lang talaga. Hindi ko inaasahan na hanggang sa puntong ito. Pilit pa ring tumatanggi si Sofia. Malamig ko siyang tiningnan. Pagkatapos ay mahina akong nagtanong. Kung ganoon, ibig sabihin, 1 beses ka lang nakipagtalik sa bayaw mo. Tama ba? Nang marinig iyon, natigilan sandali si Sofia. Pagkatapos ay sunod-sunod na tumango. Oo, 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 1 beses lang. Paolo, patawarin mo na ako. Alam kong mali ako. Hindi ko na uulitin. At saka, biktima rin naman ako. Si Bayaw ang naglagay ng gamot sa akin. Kung walang gamot na iyon, hinding-hindi ko gagawin ang bagay na iyon para pagtaksilan ka. Ang mga kasinungalingan ay basta na lang lumalabas sa bibig niya. Lalong nanlamig ang tingin ko. Hanggang ngayon, hindi pa rin inaamin ni Sofia ang kanyang pagkakamali. Naglakas loob pa siyang lokohin ako. Akala ba niya 1 beses lang akong nag-record? Hindi. Napakaraming beses kong ni-record. Halos mapuno na ang memorya ng voice recorder. Anong 1 beses lang? Anong nilagyan ako ni Bayaw ng gamot? Lahat iyon ay kasinungalingan. Mula simula hanggang wakas, nagsisinungaling siya. Ang galit at pagkadismaya ay lalong naiipon. Hindi ko na kayang tiisin pa. Itinaas ko ang kamay, at malakas na sinampal si Sofia. Napakalakas ng sampal na iyon. Agad na namula ng husto ang mukha niya. Pero hindi niya pinansin ang sakit. Nakaluhod pa rin siyang nakayakap sa mga binti ko. Mahal, mahal, huwag ka nang magalit. Mali ako. Alam ko talagang mali ako. Saktan mo ako, basta't mawala ang galit mo. Kahit patayin mo pa ako. Hindi ako magrereklamo. Pero ang mga iyak at pag-amin ng pagkakamali na ito ay malamig na tingin lang ang isinukli ko. Hindi kita kailangang saktan. Madudumihan lang ang kamay ko, malamig kong sabi. Huling babala ko na sayo. Bitawan mo ako agad. Pagkatapos ay umalis ka na sa paningin ko. Mahal, huwag namang ganyan. Humahagulgol si Sofia. Saktan mo ako. Murahin mo ako. Ayos lang. Pero nakikiusap ako sayo. Huwag mo akong iwan. Kung nadudumihan ang kamay mo sa pagsampal sa akin, ako na lang ang sasampal sa sarili ko. Ako na lang. Pagkasabi noon, agad siyang nagsimulang sampelan ang sarili niya ng paulit-ulit. Wala ikan Gia. Hamak ako. Hindi ako tao.
Sinusumpa niya ang sarili habang sinasampal ang sarili. Pinagtaksilan ko ang sarili kong pangako. Sunod-sunod ang mga sampal. Hindi nagtagal ay namulan na ng husto ang mukha ni Sofia dahil sa mga sampal. Pero hindi pa rin siya kontento. Lalo pa niyang nilalakasan ang pagsampal. Malinaw na gusto niyang gamitin ang paraang ito ng pagpapahirap sa sarili para maawa ako at patawarin siya. Pero nakatayo lang ako doon at malamig siyang tinitingnan. Hindi ko siya pinigilan. Wala rin akong sinabing iba pa. Ganoon lang. Hinayaan kong sampelan ni Sofia ang sarili niya hanggang sa duguan na ang mukha niya. At sa huli, nang manhid na ang mukha niya at wala na siyang maramdamang sakit. Saka lang siya huminto. Mahal, ngayon, papatawarin mo na ba ako? Humahagulgol na tanong ni Sofia habang nakaluhod sa lupa. Kung hindi mo ako papatawarin, magpapatuloy ako sa pagsampal. Sasampalin ko ang sarili ko hanggang sa patawarin mo ako. Hindi ako sumagot. Kinuha ko lang ang telepono ko. Pagkatapos ay tinawagan ng pulis. Huwag, mahal. Pilit na bumangon si Sofia. Gustong agawin ang telepono sa kamay ko. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo akong paalisin. Huwag mo akong paalisin. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Hindi mo pwedeng gawin to sa akin. Gusto ko talagang tanungin siya. Sino ba talaga ang malupit sa aming dalawa pagkatapos naming ikasal? Sino ang nagtaksil sa sumpaan? Sino ang hayagang nangaliwa sa harap ko? Sino ang noong pinakamahina ako? Pinakakailangan ng tulong. Pinakakailangan ng suporta. Ay malamig na tumalikod at umalis. Hindi man lang ako sinulyapan. Sino ang nasa itaas at naguutos? Walang pakialam sa buhay o kamatayan ko. Pinilit ang nurse na kunin ang dugo ko hanggang sa manghina ako. Sofia, hindi ka karapat-dapat sa kapatawaran ko. Malamig kong sabi. Pagkatapos ay determinadong tumawag sa pulis. Ang batas sa Korea ay napakahigpit. Kahit pa mag-asawa, kung maituturing na panliligalig, basta't tumawag sa pulis, agad na darating ang pulis at agad na idedetine ang nanggugulo. Ang panliligalig, kahit babae pa, ay idedetine. Sa kasalukuyan, hiwalay na kami ni Sofia. Sa mata ng batas, kami ay dalawang magkaibang individual. Kaya agad na nagpadala ng mga tao ang pulis sa lugar at inaresto si Sofia. Bitawan niyo ako. Bilisan niyo. Bitawan niyo ako. Kagagaling lang ni Sofia sa ibang bansa. Hindi pa siya sanay sa batas dito. Ginamit pa rin niya ang paraan ng pag-iisip sa Pilipinas para harapin ang mga pulis. Asawa ko siya. Magkapamilya kami. Anong klaseng pulis kayo? Pati ba naman problema sa bahay ng iba pinakikialaman niyo? Maniwala kayo. Ay demanda ko kayo. Pero sa kasamaang palad, hindi na nakipagtalo pa sa kanya ang mga pulis. Diretsyong dinala siya sa istasyon para ikulong. Sa huli, ang mga tauhan pa rin ni Sofia ang naglabas ng malaking halaga para piyansahan siya. Pero kahit pagkatapos mapalaya, hindi pa rin siya sumuko. Pagkalabas niya ng kulungan, agad niya akong gustong hanapin. Boss Sofia, isang tapat na payo lang po. Huwag na po kayong pupunta kay Ginoong Paulo ngayon. Mabilis na pinigilan ng tauhan si Sofia. Taimtim na nagpayo. Napakabigat po ng batas sa Korea. Nag-report na po si Ginoong Paulo sa pulis ng isang beses. Kung magre-report pa po siya ulit, pipilitin po kayong isuot ng pulis ng electronic tracking device. Kapag naisuot nyo na po iyon, basta't lumapit kayo kay Ginoong Paulo, mag-aalarma po ang device. At kapag nag-alarma na po ang device, agad pong darating ang pulis para arestuhin kayo. Sa pagkakataong iyon, talagang wala na po kayong pagkakataong makita pa si Ginoong Paulo. Ang mga salitang iyon ay nagpamutla kay Sofia sa takot. Baliw talaga ang batas sa ibang bansa, galit niyang sigaw. Paulo ang asawa ko. Bakit nila ako pinagbabawalang lumapit sa kanya? Wala na po tayong magagawa. Ganyan po talaga ang batas sa Korea, napabuntong hininga ang tauhan. Kaya hindi po pwedeng padalos-dalos. Kung gusto niyong mabawi si Ginoong Paulo, kailangan pong dahan-dahan. Nakinig din naman siya. Nang gabing iyon, hindi na niya ako ginulo pa. Sa halip, nagbayad siya para kumuha ng abogado. Para tulungan siyang humanap ng paraan para malusutan ang batas. Sinabi ng abogado kay Sofia na bagamat mahigpit ang batas sa Korea, hindi naman ito walang butas. Tanging kapag maituturing na panliligalig ang ginawa, saka lang pipilitin ng pulis na magsuot ng electronic tracking device. At ang panliligalig ay nangangailangan ng malinaw na ebidensya. Halimbawa,
Hindi angkop na pisikal na kontak o pagpapadala ng mga mensaheng may panliligalig. Ibig sabihin, basta't iiwasan niya ang pisikal na kontak, hindi magpapadala ng mensahe, at walang iiwanang ebidensya, hindi siya maaaring kasuhan ng pulis ng panliligalig. Napakatalino niya talaga. Pagkarinig pa lang ay naintindihan na agad. Tumango ang abogado bilang kumpirmasyon. Tama po, basta't walang iiwanang ebidensya, hindi kayo makakasuhan ng panliligalig. Sa wakas ay napanatag na siya. Nagdesisyong manatili sa Korea, at muling magsimulang suyuin ako. Kahit medyo nakakaabala, basta't mag-iingat sa distansya, at magpapakita ng kilos ng isang disenteng babae. Hindi makikialam ang pulis. Naniniwala siyang tiyak na mababawi niya ang puso ko. Nagsimula siyang suyuin ako ng husto. Pero kahit gaano pa siya kamaalaga, wala akong pakialam. Ang mga bouquet ng rosas na ipinadadala niya, itinapon ko lahat sa basurahan. Ang almusal na binibili niya para sa akin, ipinakain ko sa mga asong kalye. Ang mga mamahaling regalong ibinibigay niya sa akin, lahat ay isinauli ko. Siyempre, hindi sa harap niya. Inimpake ko lahat ng regalo. Isinilid sa isang malaking kahon. At inilagay sa harap ng pintuan ng bahay ni Sofia. Pero kahit ganoon, hindi pa rin siya sumuko. Paulo, kahit tanggihan mo ako, ayos lang. Makapal pa rin ang mukha niyang nagpupursige. Naiinis lang ako. Lalo ko lang gustong mawala na siya sa buhay ko. Naniniwala akong ang katapatan ko ay makakaantig din sa'yo. Palagi kitang susuyuin hanggang sa mahalin mo ulit ako. Ayos lang. Dahan-dahan lang tayo. Tutal, mayroon naman akong buong buhay para dito. Ang mga romantikong pahayag na ganyan ay dating nagpaiyak sa akin sa tuwa. Pero ngayon, ayoko nang marinig pa. Ayokong magkaroon ng anumang kaugnayan kay Sofia. Gusto ko lang siyang iwasan. Walang silbi ang pagre-report sa pulis. Napakaingat niya. Nitong mga nakaraang araw, sinusuyo niya lang ako pero wala siyang ipinadalang kahit isang mensaheng panliligalig. Wala rin siyang ginawang anumang pisikal na kontak. Hindi ko mapigil ang magreklamo sa matalik kong kaibigan. Sabi ng pulis, ang ginagawa niya ay normal na panliligaw lang. Hindi maituturing na panliligalig kaya hindi pwedeng ikulong. Ano ang gagawin ko para tuluyan na siyang makawala sa akin? Ilang beses ko na siyang sinabihan. Hinding-hindi ko na siya mapapatawad. Hindi na kami pwedeng magkabalikan. Pero ayaw niyang maniwala. Kailangan ko pa bang mag-resign sa trabaho at magtago para lang matakasan siya? Pero bakit? Wala naman akong ginawang masama. Bakit kailangan kong mamuhay na parang kriminal? Palaging nagtatago. Nang marinig iyon, nagbigay ng suhestyon ang matalik kong kaibigan. May paraan ako para tuluyan mo nang matapos ang ugnayan niyo ni Sofia. Ang paraan lang na ito ay medyo malupit. Gusto mo bang subukan? Agad akong naging interesado. Mabilis na nagtanong. Anong paraan yan? Sabihin mo na agad. Basta't makakawala ako sa kanya. Kahit anong paraan, susubukan ko. Agad na lumapit ang kaibigan ko sa tenga ko. Ibinulong ang plano. Kinaumagahan, si Sofia ay tulad pa rin ng dati. Nakabihis siya ng maganda. Maagang naghihintay sa baba ng bahay ko. Hindi nagtagal. Lumabas nga ako. Paulo, magandang umaga. Nakangiting bati sa akin ni Sofia. Ang ganda ng suot mong suot ngayon. Ibinili kita ng almusal. Dati, puro western food ang binibili ko. Hindi mo gusto, kaya tinatapon ko lang. Pero ngayon, pinaghandaan ko ng mabuti. Naisip ko, matagal ka na sa Korea. Baka sawa ka na sa western food. Di ba? Kaya maaga akong gumising ngayon. Pumunta pa ako sa Chinatown para ibili ka ng Chinese breakfast. Ginawa ko ang paborito mong wonton at xiaolongbao. Mainit pa yan. Tikman mo na. Pagkasabi noon, parang nag-aalay ng kayamanan. Ibinigay niya sa akin ang isang berdeng thermal box. Sa loob ng kahon ay ang mainit na wonton at xiaolongbao na umuusok pa. Dati, kahit anong ibigay niya, hindi ko man lang sinisilip. Lalo na ang abutin. Pero ngayon, nag-alinlangan ako ng ilang segundo. Tapos ay bigla kong kinuha ang thermal box. Nang makita iyon, hindi mapigilan ni Sofia ang tuwa. Kinuha na ni Paulo ang lunchbox niya. Anong ibig sabihin noon? Ibig sabihin, nagbabago na ang isip ko. Ang galing. Ang mga araw ng walang tigil na panunuyo ay sa wakas ay nagbunga na. Sa wakas ay pumayag na si Paulo na kainin ang almusal na inihanda niya. Basta't magpapatuloy siya sa pagpupursige.
Tiyak na mababawi niya ako. Tuwang-tuwa si Sofia sa kaloob-looban niya. Pero sa labas, nagpanggap pa rin siyang kalmado. At nagpakumbaba pa. Paulo, huwag kang magkakamali, ha? Alam kong gusto mo lang kumain ng Chinese food. Hindi ibig sabihin na pinapatawad mo na ako. Huwag kang mag-alala. Hindi ako mag-iisip ng kung ano-ano. Alam ko ang pagkakamali ko. Hindi mabubura ng isang almusal lang. Paulo, handa akong gamitin ang natitira kong buhay para pagbayaran ang kasalanan ko sa'yo. Hindi na nga ako umaasang mapapatawad mo pa ako. Basta't huwag mo lang akong paalisin. Basta't pumapayag ka pang makipagkita sa akin. Kontento na ako. Ang mga salita ay parang napakaliit pero puno ng intensyon. Karamihan sa mga lalaki, kapag narinig ang mga salitang iyon, marahil ay maantig. Pero alam na alam ko sa sarili ko. Hindi ito ang totoong iniisip ni Sofia. Magaling lang talaga siyang magsalita ng matatamis na salita. Minsan na akong naloko ng matatamis niyang salita. Hinding-hindi na ako magpapaloko ulit. Huminga ako ng malalim. Pilit na pinakalma ang sarili. Pagkatapos ay malamig na nagsalita. Sofia, mapapatawad kita. Basta't papayag ka sa isang bagay. Anong bagay? Mabilis na tanong ni Sofia. Huwag mong sabihing isang bagay. Basta't papayag kang patawarin ako. Kahit 100 bagay, papayag ako. Nang marinig iyon, bahagya akong napangiti. Dahan-dahan akong nagsalita. Hindi kailangan ng 100 bagay. Ito lang. Sakto namang may dumating na isang mamahaling sports car. Huminto ito sa harap ko. Pagkatapos, isang babaeng Asyano na mas maganda pa sa supermodel ang bumaba. Ipapakilala ko sa'yo. Hinawakan ko ang kamay ng babaeng Asyano. Nakangiting sinabi, ito si Claire, pangalang Pilipino. Ang kinakapatid kong babae dito sa Korea. Noong kara-rating ko lang sa Korea. Naaksidente ako ng malubha. Noong mga panahong iyon, nasa ibang bansa ako. Walang tumutulong. Takot na takot akong mamatay. Buti na lang. Nagkataong dumaan si Claire. Dinala niya ako sa ospital. Kaya nabuhay ako. Ang lola ni Claire ay may malubhang sakit. Malapit nang mamatay. Bago siya mamatay, ang tanging gusto niya ay may akap ang kanyang apo sa tuhod. Kaya kailangan ni Claire ng isang lalaki para tulungan siyang magkaanak. Si Claire ang nagligtas ng buhay ko. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Sofia, basta't papayag kang tulungan ko si Claire na magkaanak. Papayag akong pakasalan ka ulit. Ito ang planong naisip ng matalik kong kaibigan. Gamitin ang sarili niyang sandata laban sa kanya. Paulo, si Sofia ay patuloy na kumakapit sa iyo dahil hindi niya talaga kailanman naintindihan ang pagkakamali niya. Nang gabing iyon, sinabi sa akin ng kaibigan ko. Hindi niya nakikita ang mali niya. Iniisip pa nga niyang tama ang ginagawa niya. Sa isip niya, dahil nagsakripisyo ang ate niya para iligtas siya. Obligasyon niyang magkaanak para sa ate niya. Bagamat nakakatawa pakinggan ang bagay na ito. At lahat ay nakikitang mali. Hindi natin pwedeng gamitin ang normal na pag-iisip para husgahan ang pag-iisip ng isang baliw. Dapat tayong tumayo sa pananaw ng isang baliw para mag-isip. Maaaring alam ni Sofia na mali ang pangangaliwa. Pero kinakatwiran niya sa sarili na iyon ay para sa pamilya. Para sa pagbabayad ng utang na loob. Para magkaroon ng lahi ang ate niya kaya siya nangaliwa ng walang konsensya. At pagkatapos ay may lakas pa ng loob na suyuin ka ulit. Kaya ngayon, kailangang sirain ang pakiramdam na iyon ng pagiging tama. Gamitin ang eksaktong paraan na ginamit niya para gumanti. Para maranasan din niya ang pakiramdam na ang asawa niya ay gustong magkaanak sa ibang babae. Pagkatapos niyang maranasan iyon, saka lang niya maiintindihan kung gaano kalaki ang pagkakamali niya. At maiintindihan niyang wala ng posibilidad na magkabalikan pa kayo. Naramdaman kong tama ang sinabi ng kaibigan ko. Ang dahilan kung bakit iniisip pa rin niyang pwede kaming magkabalikan ay dahil hindi niya talaga nakikita na ang pagkakaroon ng anak para sa bayaw niya ay isang pagkakamaling hindi na mapapatawad. Akala niya lahat ng bagay ay maayos pa. May pagkakataon pang itama ang mali. Pero sa katotohanan, wala nang daan pabalik. Kaya ng gabing iyon, nagbayad ako para kumuha ng isang babaeng mukhang supermodel. Para makipagtulungan sa akin sa isang palabas. Gusto kong ipatikim kay Sofia ang pakiramdam ng pagtataksil. Sofia, basta't papayag ka. Hayaan mo akong magkaanak kay Claire. Papayag akong pakasalan ka ulit. Malamig kong sabi, huwag kang mag-alala. Ang puso ko ay palaging nasa iyo. Pero pagkatapos maipanganak ang bata,
Kailangan nating tulungan si Claire na palakihin ang bata. Si Claire ay isang supermodel. Napaka-busy ng trabaho niya. Walang oras para mag-alaga ng bata. At saka, single mother siya. Hindi rin madali para sa kanya. Dapat natin siyang tulungan ng husto. Umaasa akong ituturing mong parang sarili mong anak ang anak namin ni Claire at mamahalin mo siya. Tutal, si Claire naman ang nagligtas ng buhay ko. Minsan na niya akong iniligtas. Ang utang na loob na ito, kailangan nating bayaran, di ba? Lahat ito ay mga salitang sinabi sa akin ni Sofia noon. At ngayon, isinasauli ko sa kanya ang bawat salita. Agad na naging napakasama ng tingin sa mukha ni Sofia. Mahina siyang nagsalita. Paulo, huwag ka nang magbiro. Hindi nakakatawa to. Sinong nagsabing nagbibiro ako? Seryoso ako. Teka, ikaw lang ang pwedeng magkaanak para sa bayaw mo. Pero hindi ako pwedeng magbigay ng lahi kay Claire. Nang marinig iyon, namutla si Sofia. Paano naman magiging pareho? Galit niyang sabi. Ang ate ko, totoong tagapagligtas ng buhay ko. Ikaw naman, sinasadya mo lang akong pandirihan. Marunong ka rin palang mandiri. Malamig akong napangiti. Kung ganoon, naisip mo ba kung ang mga maruruming bagay na ginawa ninyo ng bayaw mo ay nakakapandiri sa akin? Kami ni Claire, kahit paano. Mga estranghero lang. Kayo naman ang bayaw mo. Insesto ang ginagawa ninyo. Lalong sumama ang tingin sa mukha ni Sofia. Pero alam niyang mali siya. Kaya hindi siya makasagot. Wala siyang nagawa kundi pigilin ang galit. At subukang suyuin ako ng mahinahon. Paulo, sige na. Alam kong sobra kang nasaktan. Sobrang nagdurusa. Ngayon, lubos ko nang naiintindihan. Kaya huwag ka nang magwala pa. Pwede ba? Ipinapangako ko sa'yo. Simula ngayon, sa mata ko, ikaw lang ang tanging lalaki. Hinding-hindi na ako makikipagrelasyon sa iba. Kahit sulyap sa ibang lalaki. Hindi ko nagagawin. Hanggang sa mga sandaling ito. Iniisip pa rin niyang nagwawala lang ako. Unti-unting nanlamig ang puso ko. Sofia, hindi mo pa rin naiintindihan ang ibig kong sabihin. Malamig kong sabi. Oo, gumaganti ako sa'yo. Pero gusto ko rin talagang magkaanak kay Claire. Hindi ko sinasadyang pandirihan ka. Ito ang kondisyon ko. Kung gusto mong magkabalikan tayo, kailangan ko munang magkaanak sa ibang babae. Para patas. Pagkasabi noon, hinayla ko ang kamay ni Claire sa harap mismo ni Sofia. Hinalikan ko siya ng may matinding pagnanasa. Nanginginig sa galit si Sofia. Kahit ilang beses na siyang binalaan ng abogado na kapag sinusuyo niya ako, hinding-hindi siya dapat magkaroon ng anumang pisikal na contact. Kung hindi ay makakasuhan siya ng panliligalig. Kapag nakasuhan na siya ng panliligalig, agad siyang papasuotin ng pulis ng tracking device. Sa pagkakataong iyon, hindi na siya makakalapit pa sa akin. Pero sa tindi ng galit, wala na siyang pakialam. Sumugod siya, at malakas na itinulak si Claire. Tama na, Paulo, akin ka. Hindi kita papayagang humalik ng ibang babae sa harap ko. Hinawakan niya ang braso ko. Puno ng kabaliwan ang kanyang mga mata. Hindi ko na kaya. Paulo, akin ka. Bakit mo naman hahalikan ng ibang babae? Nang makita ko ang kanyang baliw na itsura, wala akong naramdamang kahit ano. Sa halip, lalo pang nanlamig ang puso ko. Sofia, hinalikan ko lang ang iba. Nagwawala ka na agad. Ikaw naman, nakipagtalik ka sa sarili kong bayaw. At hindi lang isang beses. Alam mo ba kung gaano ako nandidiri noong nakita ko kayong dalawang natutulog? Nasusuka ako hanggang sa gusto ko nang ilabas lahat. Tapos gusto mo pa akong patawarin. Nangangarap ka pang maibabalik pa ang lahat. Hinding-hindi mangyayari iyon. Habang buhay kitang hindi mapapatawad. Ngayon, sa tuwing nakikita-kita, nandidiri na ako. Ang mga salita ko ay parang matatalim na kutsilyo. Sunod-sunod na sumugat sa puso ni Sofia. Sobrang sakit ang naramdaman niya na halos hindi na siya makahinga. Paulo, patawarin mo ako. Sa wakas, sa mga sandaling ito, tunay niyang naintindihan ang kanyang pagkakamali. Dati, ilang beses na ring humingi ng tawad sa akin si Sofia. Pero ang mga paghingi ng tawad na iyon ay hindi galing sa puso. Gusto niya lang akong suyuin para bumalik. Kahit pa ang mga matatamis na salita o ang mga luhang puno ng pagdurusa. Lahat iyon ay paraan lang para lokohin ako. Hindi niya kailanman naramdaman na may kasalanan siya. Pero ngayon, nang makita niya akong humahalik sa ibang babae sa harap niya, sa wakas ay naintindihan niya kung gaano kalaki ang sakit na idinudulot ng pagtataksil.
Isang halik lang. Hindi na niya kinaya. Samantalang dati, ilang beses siyang nakipagtalik sa bayaw ko. Patawad. Patawarin mo ako. Umiyak ng husto si Sofia. Paolo, patawarin mo ako. Hindi ko talaga inaasahan na ganoon ka pala masasaktan. Paolo, kailangan mong maniwala sa akin. Mahal kita. Kung bibigyan ako ng langit ng isa pang pagkakataon, hinding-hindi ko na gagawin iyon. Patawarin mo na ako. Pwede ba? Nakikiusap ako sa'yo. Paolo, patawarin mo na ako sa huling pagkakataon. Kasabay ng pagsasalita, muling lumuhad si Sofia sa harap ko. Sa pagkakataong ito, tunay na siyang nagsisisi. Ang kaso nga lang, huli na ang lahat. Sofia, naniniwala akong minahal mo ako ng totoo. Malamig kong sabi. Pero masyadong mura ang pag-ibig mo. Hindi ko kailangan ng ganyang klaseng murang pag-ibig. Ngayon, ang gusto ko lang ay lumayo sa iyo at magsimula ng bagong buhay. Kung talagang mahal mo ako, pues, umalis ka na. Huwag mo nang guluhin ang buhay ko. Ang mga luha ni Sofia ay bumuhos na parang sirang gripo. Niyakap niya ang mga binti ko. Garalgal ang boses na sinabi. Paolo, wala na ba talaga tayong pag-asa? Wala na. Malamig kong sagot, pero ayaw pa rin niyang sumuko. Tumingala siya kay Claire, na para bang may napagdesisyonan na. Nanginginig ang boses na sinabi. Paano kung pumayag ako sa hiling mo? Natigilan ako. Tinitigan ko siya ng may hindi makapaniwalang tingin. Anong sabi mo? Sabi mo, kung papayag ka sa hiling ko, papayag kang magkaanak ako sa ibang babae. Ganoon ba? Nagngangalit ang mga ngipin ni Sofia na sinabi. Paolo, mahal kita. Ikaw lang ang tanging lalaking minahal ko sa buong buhay ko. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Kaya basta't may kaunting pagkakataon pa para makasama ka, kukunin ko. Hindi ko inaasahan na ganoon pala kitigas ang ulo ni Sofia. Napapayag pa siya sa ganitong kabal-iwang kondisyon. Dahil dito, napunta ako sa alang-inang sitwasyon. Dahil ang kondisyong iyon ay paraan ko lang para sumuko na siya. Wala akong balak na magkaanak. Ang perang ibinayad ko kay Claire ay para lang makipagtulungan siya sa palabas. Hindi kasama ang totoong pagkakaroon ng anak. Hindi ko inaasahan na si Sofia. Hindi lang hindi natakot, kundi pumayag pa sa kondisyon. Sofia, akala mo ba tinatakot lang kita? Pilit kong pinanatili ang kalmadong itsura. Seryoso ako. Kung papayag ka, talagang magkakaanak ako sa ibang babae. Gagawin ko iyon nang may pagnanasa sa harap mo. Hindi lang isang beses. Pagkatapos maipanganak ang bata, hindi ko rin puputulan ang ugnayan ko sa anak ko. Hindi ka lang magkakaroon ng sungay. Kailangan mo pang alagaan ang anak ko sa ibang babae. Nang marinig niya ang sinabi ko, kitang-kita ang matinding sakit sa mukha ni Sofia. Pero kahit sobrang sakit na halos hindi na siya makahinga, ayaw pa rin niyang bumitaw. Umiiyak si Sofia habang sinasabi, Paolo, hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Kahit na makita kitang nakikipagtalik sa ibang babae, mas masakit pa iyon kaysa sa mamatay. Pero hindi pa rin kita kayang iwan. At saka, parang nararapat lang sa akin ito. Kahit anong paghihiganti ang gawin mo, tatanggapin ko. Basta't ikaw, huwag mo lang akong iwan. Handa akong tanggapin ang lahat ng parusang ibibigay mo sa akin. Lahat ng pangyayari ay lubusang lumampas sa inaasahan ko. Ngayon, mayroon akong dalawang pagpipilian. Sa sports car ni Claire ay may nakakabit na dashcam. Kanina, ang eksena kung saan sumugod si Sofia para itulak si Claire at ang pagyakap niya sa mga binti ko habang umiiyak ay na-record lahat ng camera. Pwede kong gamitin ang video na iyon para mag-report sa pulis. Ito na ang pangalawang beses kong magre-report sa pulis. At saka, sa pagkakataong ito, may malinaw na ebidensya. Tiyak na makakasuhan siya ng panliligalig. Kapag napatunayan na ang kaso, papasuotin si Sofia ng tracking device. Pagkatapos noon, basta't lumapit siya sa akin, mag-aalarma ang device, at agad na darating ang pulis para arestuhin siya. Ang paraang ito, bagamat marahas, ay talagang makakatulong sa akin para tuluyan na siyang matakasan. Pwede akong pumili na mag-report sa pulis. Pero hindi ko alam kung bakit. Kahit hawak ko na ang ebidensya, ayoko namang gawin iyon. Ang pag-ibig at pagkamuhi ay laging magkasama. Kung mas marami ang pag-ibig, hindi rin maaaring kaunti ang pagkamuhi. Dati, mahal na mahal ko si Sofia na kaya kong isakripisyo ang buhay ko para sa kanya. Pero pinagtaksilan niya ako. Paano ko iyon basta-basta na lang palalampasin? Sa labas,
Maaari akong magpakita ng kahinahunan. Pero sa loob, paano ako hindi magagalit? Ang babaeng iyon ang babaeng binuhusan ko ng lahat ng aking sigla. Lahat ng aking tapang para mahalin. Pero pinagtaksilan niya ako. Sa mga sandaling ito, ang matagal ng kinikimkim na galit ay sa wakas ay sumabog na. Sa isang baluktot na anyo, sinakop nito ang buong puso ko. Hindi pwedeng basta nalang mag-report sa pulis. Masyadong madali iyon para sa kanya. Sa loob ng maraming taon, palagi akong nagtitiis. Pinahamak ako ng bayaw ko. Tiniis ko. Minura ako ni inay. Tiniis ko. Binugbog ako ni itay. Tiniis ko. Inalipusta ako ng mga biyenan ko. Tiniis ko rin. Sobrang tagal ko nang nagtitiis. Ayoko nang magtiis pa. Gusto kong maghiganti. At ang paghihiganting ito ay magsisimula kay Sofia. Sofia, ikaw mismo ang nagsabi niyan. Ha, malamig akong napangiti. Kung ganoon, simula ngayon, mamayang gabi, pumunta ka sa bahay ko para panoorin kami ni Claire na magtalik. Bago ka pumasok sa bahay, siguraduhing walang dalang recorder o camera. Nang marinig iyon, nanigas ang mukha ni Sofia. Pero sa huli, sumuko pa rin siya, dahil ito lang ang tanging pagkakataon para mapanatili niya ako. Ang paghihiganti ay opisyal na nagsimula noon. Ginamit ko ang wikang Korean para kausapin si Claire. Claire, pwede mo bang tanggapin na makipagrelasyon sa akin? Kung hindi, tapos na ang usapan natin dito. Marunong akong mag-Chinese, nakangiting sabi ni Claire. Ginoong Paulo, kakakilala pa lang natin. Hindi ko dapat sabihin ito. Pero gusto ko pa ring bigyan ka ng isang payo. Huwag mong gamitin ang pagkakamali ng iba para parusahan ang sarili mo. Ang pangangaliwa ng asawa mo ay kaiya-hiya para sa kanya. Pero hindi mo pwedeng dahil sa paghihiganti sa kanya ay makikipagrelasyon ka sa babaeng hindi mo mahal. Walang may dudulot na mabuti iyon sa'yo. Nang marinig iyon, napatawa ako. Paano naman walang may dudulot na mabuti? Hindi ba't karapat dapat din akong mag-enjoy ng kaunti? Isang magandang babae na may napakagandang katawan at napakagandang mukha tulad mo. Dati, napaka-konserbatibo ko. Ang palagi kong hinahangad ay isang pag-ibig na panghabang buhay. Isang pusong tapat. Pagkasabi noon, naging mapakla ang ngiti ko. Bahagya akong napabuntong hininga at umiling. Pero sa kasamaang palad, hindi ko nakuha ang pag-ibig na iyon. Ang hangarin kong isang tao lang habang buhay. Isang pusong tapat, ay lubusang dinurog niya. Hinding-hindi na iyon mangyayari pa. Kung wala ng pag-ibig, edi mag-enjoy na lang ng husto sa laman. Ang kasiyahan sa katawan ay isang uri rin ng kaligayahan. Di ba? Maraming tao ang naniniwala na pagkatapos mangaliwa ng karelasyon, walang kwenta ang gumanti sa pamamagitan din ng pangangaliwa. Pero bakit kailangang ituring na marumi ang sex? Bakit sa proseso ng paghihiganti ay hindi pwedeng sabay na mag-enjoy? Bakit hindi pwedeng maging isang uri ng kasiyahan ang paghihiganti na iyon? Na parehong makakapagpandiri sa kabilang partido at makakapagpasaya sa sarili. Noong una, totoo ngang gusto kong maghiganti kay Sofia. Pero gusto ko rin namang mag-enjoy ng kasiyahan sa katawan. Huminto ako sandali, pagkatapos ay muling ngumiti at nagpatuloy. Kaya, mayroon din akong mga hinihingi sa partner ko sa kama. Dapat maganda. Maganda ang katawan. Saka lang pwede. Sa mundo ng mga supermodel ninyo, mayroon bang nag-aalok ng ganyang klaseng serbisyo? Kung mayroon, ipakilala mo sa akin ang isa. Kahit magkano, babayaran ko. Pagkatapos kong sabihin iyon, nagpakita ng pag-aalinlangan si Claire. Sa mundo ng mga supermodel, totoo ngang may mga handang magbigay ng espesyal na serbisyo. Pero ayaw niya akong ipakilala. Dahil ang hitsura ko ay sobrang pasok sa tipo niya. Gusto niya talagang subukan ako. Pero ang gusto niya ay magsimula sa pag-ibig. Mula sa paghawak ng kamay, pagyakap, pakikipag-date, paghalik, bawat hakbang, walang kulang. Hindi lang basta kama. Pagkatapos ng matagal na pag-iisip, sa wakas ay nagdesisyon si Claire na sumugal. Kahit papaano, makakasama niya sa kama ang kanyang crush. Kung hindi siya susugal, magiging katulad lang siya ni Sofia na nakatingin lang habang ang kanyang crush ay nakikipagtalik sa ibang babae. Kaya, namumula at nahihiyang sinabi ni Claire, "Kuya, hindi mo na kailangang humanap ng iba. Pwede kong ibigay sa'yo ang serbisyong iyon." Natigilan ako. Nag-aalok ka rin ng ganitong klaseng serbisyo. Kanina lang, seryosong nangangaral sa akin si Claire. Akala ko pa naman ay disenteng tao siya.
Kung iba ang hihiling sa akin ng espesyal na serbisyo, hinding-hindi ako papayag. Mabilis na paliwanag ni Claire. Pero sayo, hihi, sobrang gwapo mo kasi kaya exception ka. Ang salitang iyon ay nagpatawa sa akin. Ang galing mong mambola. No, siguro sanay ka ng magpasaya ng lalaki. Ha, hindi. Mabilis na iwinasiwas ni Claire ang kamay. Hindi ako basta-basta ng bobola. Binobola ko lang ang taong gusto ko. Pagkasabi noon, muli siyang namula. Pero sa kasamaang palad, hindi ako naniniwala sa kanya. Dahil ang dati kong asawa, si Sofia, ay ganoon din ang sinabi. Ako ay isang taong sensitibo at mahina. Hindi tulad ng iba. Pagkatapos masaktan, mabilis na nakakalimot at umiibig ulit. Para akong isang maingat at mahiyain na pagong. Kapag inilabas ko ang ulo ko, kapag nasaktan ako, agad akong uurong sa loob ng aking kabibe at hinding-hindi na muling lalabas. At saka, ang sugat na iniwan ni Sofia ay masyadong malalim. Hindi agad gagaling sa maikling panahon. Iniisip ko pa nga na habang buhay na itong hindi gagaling. Kaya sinabi kong gusto kong mag-enjoy ng kasiyahan sa katawan. Dahil hindi na ako naniniwala sa pag-ibig. Sa mga sandaling iyon, sa mata ko, ang seks at pag-ibig ay lubusang magkahiwalay na. Hindi na nila kailangang magkasama pa. Hindi nagtagal. Dumating ang gabi. Si Sofia, dala ang mabigat na kalooban. Itinulak ang pinto ng kwarto ko. Sa loob ng kwarto, kami ni Claire ay tapos ng maligo. Handa nang magsimula. Medyo kinakabahan si Claire. Tutal, ito ang una niyang beses. At ang unang beses pa ay may nanunood. Talagang sobrang nakaka-excite, pero pilit pa rin niyang pinakalma ang sarili. Kahit papaano, nasa harap niya ang karibal niya. Tingnan mo kung may dala siyang telepono o voice recorder. Utos ko kay Claire. Sumunod siya, lumapit, at seryosong kinapkapan si Sofia. Isang telepono lang ang dala ni Sofia. Wala nang iba, pero ang telepono ay mayroon ding function para mag-record ng audio at video. Kaya kinumpis ka rin ni Claire ang telepono niya. Pagkatapos makumpis ka, opisyal nang nagsimula ang palabas. Kusa akong lumapit at hinalikan si Claire. Malambot ang kanyang mga labi. Agad na namula ang kanyang mga pisngi. Mahigpit niya akong niyakap. Pagkatapos ay kusa siyang tumugon. Na lalong nagpalalim sa halik. Lalong naging mapusok ang halikan naming dalawa. Mabilis na nagkayakapan ang aming mga katawan. At lahat ng iyon, sa mata ni Sofia, ay mas masakit pa kaysa sa mamatay. Ganoon pala kasakit ang makita mismo ang taong mahal mo na nakikipagtalik sa iba. Sobrang lupit talaga. Naramdaman lang ni Sofia na parang may isang mapurol at kinakalawang na kutsilyo. Unti-unti, dahan-daang hinihiwa ang puso niya. Nagsisimula pa lang kami ni Claire. Hindi pa nga kami umaabot sa kasukdulan. Pero hindi na kinaya ni Sofia. Gusto niya sanang sumigaw para tumigil kami. Pero hindi niya mabuka ang bibig niya. Dahil kung bubuksan niya ang bibig niya, tuluyan na niya akong mawawala. Kaya sa buong magdamag, nagtatalo siya sa pagitan ng pagtataksil at pagkawala. Nagdurusa at hindi alam ang gagawin. Ang mahabang palabas ay tumagal ng buong gabi. Hanggang sa mag-umaga na, saka lang kami huminto ni Claire. Iba talaga kapag bata pa. Kagabi, buong gabi kaming nagpakasasa. Sa mga sumunod na araw, sinubukan namin ni Claire ang lahat ng posisyon. 2 baliw kaming nagtatalik. Gumamit pa kami ng iba't ibang props. Marahil dahil lumaki siya sa ibang bansa kaya medyo bukas ang isip ni Claire pagdating sa sex. Kahit gaano pa ka-stimulate, handa siyang makipagtulungan. At saka, napakaklinggi niya. Kahit sa araw, gusto niyang laging nakadikit sa akin. At madalas pa siyang damayla at magpakyut kay Sofia. Napaka-cute ng personality niya. Nakuha ko ang kasiyahang pisikal na hinahangad ko. Pero para kay Sofia, lahat ng iyon ay pagpapahirap na mas masahol pa sa lingchi, isang uri ng execution sa sinaunang China. Sa wakas, naramdaman din niya ang sakit na dinanas ko noon. Sa wakas, naintindihan din niya kung gaano kawalanjiya at kabaliw ang mga ginawa niya noon. Nagsimula siyang suriin ang sarili. At habang lalo niyang iniisip, lalo niyang nararamdaman na sobrang sama niya talaga. Sa totoo lang, ang pakikipagtalik ko sa ibang babae ngayon ay hindi maituturing na pagtataksil. Dahil hiwalay na kami ni Sofia, may karapatan akong makipagrelasyon sa ibang babae. Hindi ko siya niloloko, hindi ko rin siya pinagtataksilan. Pero si Sofia, iba siya. Pinagtaksilan niya ako noong pinakamamahal ko siya.
Pinakatiwalaan ko siya. Paulo, noon siguro, mas masakit pa ang naramdaman mo kaysa sa nararamdaman ko ngayon. Mapaklang napangiti si Sofia. Ngayon, lubos ko nang naiintindihan ang nararamdaman mo. Patawad. Dati, talagang wala akong kwenta. Wala akong sinabi. Tahimik lang akong kumakain. Pero mas gusto pa ni Sofia na huwag akong manahimik ng ganito. Mas gugustuhin pa niyang sampailan ko siya ng ilang beses. Mas madaling tiisin iyon kaysa sa kasalukuyang kawalang pakialam ko. Paulo, hayaan mo akong bumawi sa'yo. Pwede ba? Sabi ni Sofia. Kasabay ng pagsasalita, kumuha siya ng isang makapal na folder ng mga dokumento mula sa kanyang bag. Ito ang lahat ng ari-arian na nakapangalan sa akin. Nagpa siya akong ilipat lahat sa'yo. Nang marinig iyon, bahagyang natigilan ang kamay kong may hawak na kutsara ng lugaw. Sa wakas ay tumingala ako. Sinulyapan ko si Sofia. Ilipat lahat sa akin. Bakit? Hindi mo na ba susuportahan ang bayaw mo? Malamig akong napangiti habang nagtatanong. Dati, noong nalaglag ang dinadala ni Jose, sinabi ni Sofia na ibibigay niya ang lahat ng ari-arian ng pamilyang Santos sa bayaw niya. Ngayon naman, sinasabi niyang ililipat niya ang lahat ng ari-arian sa akin. Paulo, huwag mo na akong tuyain pa. Mapaklang napangiti si Sofia. Ngayon, talagang naintindihan ko na ang pagkakamali ko. Ang mag-asawa ay dapat iisa. Kahit anong desisyon, dapat pag-usapan ng magkasama. Iniligtas ako ng ate ko, pero kahit ganoon pa man, hindi ko dapat basta nalang ipinagdesisyonan na ibigay ang ari-arian nating dalawa sa bayaw ko nang hindi ka iniisip. Lalo na't may sariling ari-arian din naman si ate. May malaking halaga rin ng pera ang mga magulang ko. Sa tingin ko, ang perang iyon ay tiyak na iiwan ng mga magulang ko sa bayaw ko. Kaya kahit walang tulong mula sa akin, hindi naman magiging sobrang hirap ang buhay ng bayaw ko. Ikaw ang asawa ko. Ang ari-arian ko ay dapat para sa'yo lahat. Ganyan ang dapat gawin ng isang tunay na asawa. Ang mga salitang ito ay napaka-touching. Ang kaso nga lang, huli na siyang natauhan. Ngayon, tuluyan nang namatay ang puso ko para sa kanya. Kahit gaano pa katapat ang kanyang pagsisisi. Kahit gaano pa katibay ang kanyang pangako. Hindi ko na siya mapapatawad pa. Pagkatapos ng mahabang panahon ng pagtatalo, dalawang malalaking desisyon ang ginawa ni Sofia. Ang unang desisyon ay ilipat ang lahat ng ari-arian na nakapangalan sa kanya sa akin. Kailangan ko man o hindi, kailangan niyang ilipat lahat. Iyon ay pagbabayad sala, at huling pagsisisi. Ang pangalawang desisyon ay agad na bumalik sa Pilipinas para hanapin ang bayaw niya. At dalhin ang anak nila sa ibang lugar. Ngayon, malinaw na niyang naiintindihan kung gaano kawalang katwiran at kasama ang ginawa niya noon. Siyempre, hindi na niya maaaring ipagpatuloy ang pagkakamali. Hindi niya maaaring hayaang patuloy na alagaan ng bayaw niya ang batang iyon. At saka, ang malamig kong pakikitungo ngayon ay nagpaintindi rin sa kanya ng isang bagay, basta't malaman kong may anak sila. Tuluyan nang matatapos ang lahat sa aming dalawa. Hindi ako madaling suyuin. Ang biyaheng ito papuntang Korea ay halos parang proseso ng pagbabalat at pagtanggal ng buto. Saka lang siya nagkaroon ng munting pag-asa na mapatawad ko. Kung matuklasan ko na sa panahong wala ako. Nagkaanak na pala siya para sa bayaw niya. Mahirap nang isipin ang kahihinatnan. Kaya hindi maaaring manatili ang batang ito. Kailangang dalhin palayo. Kaya gumawa ng dahilan si Sofia. Tahimik na bumalik sa Pilipinas. Sofia, nakabalik ka na pala. Pagkakita pa lang kay Sofia, agad na natuwa si Jose. Sinadya niyang tumingin sa paligid na parang hinahanap ako. Pagkatapos ay nakangiting nagtanong, bakit ikaw lang mag-isa? Hindi ba kasama si Paulo? Noong tinanong niya iyon, may kaunting pagyayabang sa puso niya. Akala niya ay nag-isip na si Sofia. Gustong iwanan ako para bumalik sa kanya. Pero ang mga sumunod na salita ni Sofia ay tuluyang sumire sa pag-asa niya. Bayaw, patawad. Yumuko si Sofia. Mabigat ang kanyang mukha. Paulo, ayaw niyang sumama sa akin pabalik. Hindi niya ako pinatawad. Pero hindi ako sumuko. Palagi akong nagpupursige. Sa wakas, binigyan niya ako ng pagkakataong makipag-ayos sa kanya. Talaga, hindi ba't magandang balita yan? Pilit na ngumiti si Jose. Pero bakit ka humihingi ng tawad sa akin? Nang marinig iyon, naging napakalungkot ng mukha ni Sofia. Bayaw. Napakahirap kong nakuha ang pagkakataong ito. Hindi ko pwedeng palampasin. Kaya patawad. Ang anak natin.
Hindi ko pwedeng panatilihin. Kailangan ko siyang dalhin palayo. Sa mga sandaling ito, ang anak ni na Sofia at Jose ay halos 1 taon na. Ang sanggol na halos 1 taon nang inaalagaan ni Jose. Siyempre, hindi niya hahayaang dalhin palayo ng ganoon lang. Niyakap niya ang sanggol. Balak tumakas. Pero hinarang siya ng mga tauhan ni Sofia. Sofia, nababaliw ka na ba? Anak mo rin yan. Halos 1 taon na ang bata. Marunong na siyang gumapang. Hindi mo pwedeng dalhin ang bata. Anak natin yan. Pero walang pakialam si Sofia. Dahan-dahan siyang lumapit kay Jose. Patawad. Kung iiwan ko ang batang ito. Kami ni Paulo ay talagang wala ng pag-asa pa. Para makipag-ayos kay Paulo, kailangan kitang pahirapan. Pagkasabi noon, sumenya si Sofia sa kanyang mga tauhan. Malamig na parang yelo ang kanyang boses. Kunin niyo siya. Dalhin ang bata. Huwag. Talagang natakot si Jose. Niyakap niya ang anak niya at tumakbo palabas. Habang tumatakbo ay sumisigaw. Itay, inay, bilisan niyo. Nababaliw na si Sofia. Pero nakahanda na si Sofia noon pa. Takot na baka pigilan siya ng mga magulang niya. Gumawa siya ng dahilan para paalisin sila sa bahay. Sa mga sandaling ito, si Jose na lang ang mag-isa sa bahay. Wala na siyang matatakasan. Mabilis siyang hinawakan ng mga tauhan ni Sofia. At marahas na kinuha ang bata mula sa kanyang mga bisig. Sofia, huwag. Umiiyak na sigaw ni Jose. 10 buwan mong pinaghirapang dalhin ang batang yan. Hindi mo pwedeng gawin to. Pero ang masakit niyang iyak ay malamig na tingin lang ang isinukli ni Sofia. Bayaw kita. Paano mo naman aalagaan ang anak ko? Malamig niyang sabi. Si Paulo lang ang karapat-dapat magkaanak sa akin. Tuluyang nadurog ang puso ni Jose. Sofia, napakasama mo. Sa sobrang desperasyon, nabaliw siyang napatawa. Ha. Sofia, akala mo ba sa paggawa mo niyan? Papatawarin ka ni Paulo. Managinip ka. Kapatid niya ako. Mas kilala ko siya kaysa kanino man. Hinding-hindi ka niya papatawarin. Lahat ng sinasabi niya ay kasinungalingan. Siya ang pinakawalang puso. Kapag nagtaksil ka, hinding-hindi ka na niya papatawarin. Lahat ng ginagawa mo ay walang silbi. Sofia, lahat ay walang silbi. Pero kahit anong sigaw ni Jose, hindi natinag si Sofia. Noong bago pa lang kami nagmamahalan. Sinabi ko sa kanya, Sofia, kung darating ang araw na hindi mo na ako mahal, sabihin mo lang sa akin. Hindi kita pipigilan. Hahayaan kitang umalis ng may dignidad. Pero hinding-hindi mo ako lolokohin. Lalong hindi mo ako pagtataksilan. Dahil napakatagal kong magtanim ng sama ng loob. Kapag nagtaksil ka, habang buhay kitang hindi mapapatawad. Akala ni Sofia ay nagbibiro lang ako. Pero hindi niya inaasahan na ganoon nga talaga ako. Kapag pinagtaksilan, hinding-hindi na ako magpapatawad. Pero sa puso ni Sofia, iniisip niyang sobra na siyang napahirapan. Sa mga nagdaang araw, kailangan niyang makita mismo akong nakikipagtalik sa ibang babae. Walang babaeng makakatiis sa ganoong kahihiyan. Pero tiniis niya pa rin. Iyon ang kabayaran na dapat niyang bayaran. Kaya tiyak na papatawarin ko siya. Kailangan kong magpatawad. Kung hindi, lahat ng sakit na tiniis niya ay masasayang lang. Sa ilalim ng malupit na utos ni Sofia, dinala ng mga tauhan ang bata. Si Jose ay pinahiga sa sahig. Hindi makagalaw. Nakatingin lang habang unti-unting lumalayo ang anak niya sa kanyang paningin. Sofia, tiyak na makakarma ka. Nagngangalit ang mga ngipin ni Jose habang sumusumpa. Magkakaroon ka ng karma. Pagkasabi noon, agad siyang nahimitay. At ang sumpang iyon ay talagang nagkatotoo. Pagkatapos dalhin ang bata, ng gabing iyon, agad na lumipad pabalik sa Korea si Sofia. Sa kanyang pagbabalik, dala pa niya ang singsing namin noon sa kasal. Ang singsing noong ikinasal kami. Balak niyang muling mag-propose. Ang anak ng bayaw niya ay nadala na. Tapos na ang lahat. Ngayon, sa wakas ay maaari na siyang magsimula ulit sa akin. Paulo, 1 taon mo na akong pinaghihigantihan. Ang galit sa puso mo siguro ay hamupa na. Di ba? Kinuha ni Sofia ang singsing na iyon. Lubos ko na ring naintindihan ang pagkakamali ko. Ngayon, tapusin na natin ang kalokohang ito. Ha? Magsimula ulit tayo. Pwede ba? Paulo, inaamin ko. Sa dati nating pagsasama, marami akong nagawang mali. Napakatapat ng kanyang boses. Pero naintindihan ko na ang pagkakamali ko at nagbago na rin ako. Pakiusap, maniwala ka sa akin.
Hindi na ako ang babaeng dating nagpabeye sa'yo. Nag-mature na ako. Simula ngayon, tiyak na magiging mabuting asawa ako. Mamahalin ka habang buhay. Palaging nasa likod mo. Hinding-hindi ka iiwan. Kahit hindi pa buntis si Claire ngayon. Dapat nang matapos ang parusang ito. Paulo, patawarin mo na ako. Pwede ba? Pagkasabi noon, halos nagmamakaawa na talaga ang boses niya. Yumuyo ko hanggang sa pinakamababa. Nagmamakaawang patawarin ko siya. Sa harap ng kanyang pagsusumamo. Napangiti ako. Sofia, alam mo ba kung bakit 3 buwan na kaming natutulog ni Claire pero hindi pa rin siya nabubuntis? Nakangiti kong tanong. Natigilan siya. Medyo naguguluhan. Sa totoo lang, naramdaman din niyang may mali. Sa dalas ng aming pagtatalik, dapat ay buntis na siya. Pero 3 buwan na, wala pa ring senyales sa tiyan niya. Hindi ko na siya hinintay pang magsalita. Nakangiti kong sinabi ang sagot. Dahil palagi akong gumagamit ng birth control. Agad na natigilan si Sofia. Paulo, anong ibig mong sabihin? Sofia, hindi mo pa rin ba naiintindihan? Tiningnan ko siya. Puno ng kasiyahan ng isang naghihiganti ang aking mga mata. Pinaglalaroan lang kita. Patawarin ka. Managinip ka. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa patawarin ka. Gusto ko lang makita mong magkakaanak ako sa ibang babae. Para lang maghiganti. Nanlisik ang mga mata niya sa akin. Hindi makapaniwala. Pagkatapos ay nanginginig na sinabi. Paano mo nagawa to? Balak niyang sabihin na ipinamigay na niya ang anak niya para lang mapatawad ko. Hindi na nga niya alam kung nasaan pa ang bata. Pero ang mga salita ay naipit sa kanyang lalamunan. Kahit paano, hindi ko naman alam ang tungkol sa bata. At ang pag-abandona sa sariling anak ay hindi rin naman magandang bagay. Binabati kita, Sofia. Ngayon, sa wakas ay natikman mo na ang pakiramdam ng maloko. Nang mapagtaksilan, nakangiti ako. Ngayon, patas na tayo. Kasabay ng pagsasalita, kinuha ko ang telepono ko at tinawagan ng pulis. Ngayon na ang huling alas. Pagkatapos pahirapan ng husto, itataboy ko na siya sa buhay ko. Hindi, Paulo. Habang kinakaladkad siya ng mga pulis, ayaw pa rin niyang sumuko. Nagpupumiglas habang sumisigaw. Mahal na mahal kita. Para sa'yo. Kaya kung gawin ang lahat. Bakit mo naman ako Gina ganito? Pumayag pa nga akong magkaanak ka sa ibang babae. At nakita ko pa mismo kayong dalawang nagtatalik. Ang kahihiyang iyon. Natiis ko na. Kung ganoon, bakit mo sinira ang usapan? Pero kahit anong sigaw niya, wala nang epekto pa. Tahimik lang akong nakatayo doon. Hindi na lumingon pa. Ang anino niya ay unti-unting lumalayo habang kinakaladkad ng mga pulis. Walang anumang kaba sa puso ko. Matagal nang namatay ang puso ko. Si Sofia ang dating pinakamamahal ko, pero ngayon, isa na lang siyang estranghero. Minsan na akong nagpatawad, minsan nang nagsikap, minsan nang umibig ng walang pag-iimbot. Pero tapos na ang lahat. Simula ngayon, mabubuhay ako para sa sarili ko. Hindi na ako magsasakripisyo para kanino man. Ang bago kong buhay ay wala ng pangalang Sofia. Lumapit ako sa bintana. Tiningnan ang sikat ng araw sa umaga na tumatagos sa salamin. Dahan-daang ipinikit ang mga mata. Naramdaman ang huling gun sa puso. Palom sa nakaraan. Palom Sofia. At palom na rin sa sarili kong dating tanga. Mahaba pa ang buhay. Kailangan kong matutunang mahalin ang sarili ko. Hindi dahil sa pag-ibig ay mawawalan ng respeto sa sarili. Hindi dahil sa isang tao ay pahihirapan ang sarili. Dati, hindi ako marunong bumitaw. Pero ngayon, iba na. Naintindihan kong may mga taong habang buhay na hindi karapat-dapat na panghinayangan. Dinala pa rin siya ng mga pulis dahil ito na ang pangalawang beses niyang nanligalig. At may video pa bilang ebidensya. Sobrang sineseryoso ng pulis ang kasong ito. Sa huli, si Sofia ay hindi lang identify ng pulisya ng Korea sa loob ng 1 buwan. Kundi pinilit ding magsuot ng electronic monitoring device. Pagkatapos maisuot ang monitoring device na ito, hinding-hindi na siya makakalapit pa sa akin. Basta't lumapit siya sa akin. Mag-aalarma ang monitoring device. Kapag may signal, automatikong magre-report ang chip sa loob nito sa pinakamalapit na istasyon ng pulis. Agad na darating ang pulis para arestuhin si Sofia. Kung mahuli siya ng higit sa 5 beses, ipapadeport si Sofia mula sa Korea at pagkatapos noon, mahihirapan na siyang makapasok ulit. Sa wakas, natupad na ang gusto ko. Tuluyan nang naputol ang ugnayan ko kay Sofia. Pagkatapos siyang dalhin ng pulis,
Ang hindi malusog na relasyon namin ni Claire ay dapat na ring matapos. Nang gabing iyon, pinuntahan ko siya. Nakangiting sinabi, naaresto na ang dati kong asawa. Tuluyan na akong malaya. Simula ngayon, hindi mo na kailangang magbigay pa ng espesyal na serbisyo. Nitong mga nakaraang buwan, nahirapan ka na. Ito ang bayad mo. Pagkasabi noon, binigyan ko siya ng isang tseke. Malaki ang halaga sa tseke. Pero pagkatapos kunin ni Claire, hindi siya natuwa. Nakanguso niyang sinabi, Kuya, 3 buwan na po iyon. Wala ka pa rin po bang nararamdaman para sa akin? Ang tanong na iyon ay nagpatigil sa akin. Nag-isip ako sandali. Pagkatapos ay seryosong sumagot, Claire, ang damdamin ay hindi ginagawa, kundi nabubuo sa pamamagitan ng pagsasama sa araw-araw. Mabait kang babae, at mabuting partner sa kama. Pero sa loob ng 3 buwan, nasa kama lang tayo. Wala tayong ibang naging ugnayan. Paano naman magkakaroon ng damdamin? Nang marinig iyon, kumurap-kurap si Claire. Pagkatapos ay maingat na nagtanong, kung ganoon, pwede mo na ba akong subukang mahalin ngayon? Bigla akong natigilan. Tiningnan ko siya ng may hindi makapaniwalang tingin. Anong sabi mo? Ang sabi ko po, Kuya Paulo, gustong-gusto po kita. Pwede mo po ba akong subukang mahalin? Buong tapang na umamin si Claire. Takot na baka hindi ako maniwala. Mabilis siyang nagdagdag. Kuya, gustong-gusto po talaga kita. Hindi po ako basta-bastang babae. Dahil lang po gusto kita kaya ako pumayag na gawin iyon. Sa loob po ng 3 buwan. Nararamdaman kong bagay na bagay po tayo. Bigyan mo po ako ng pagkakataong suyuin ka. Pwede po ba? Ipinapangako ko pong hindi kita bibiguin. Sa harap ng taimtim niyang pag-amin, bahagya lang akong napabuntong hininga. Claire, salamat sa pagkagusto mo sa akin. Pero sa kasalukuyan, ayoko munang magmahal. Ang pagtataksil ni Sofia ay sobrang nakasakit sa akin. Marahil, matagal pa bago ako muling maniwala sa pag-ibig. Pasensya na, hindi ko matatanggap ang alok mo. Dahil kahit pilitin ko mang tanggapin ka, hindi ko maibibigay ang buong puso ko. Hindi iyon patas. Pero hindi basta-basta sumuko si Claire. Kinuyam niya ang kanyang mga kamao. Buong kumpiyansang sinabi, Kuya, huwag kang magsalita ng maaga. Ang pag-ibig ay hindi isang bagay na makokontrol mo. Naniniwala akong kaya kitang paibigin ng buo. Kaya huwag kang tumanggi agad. Subukan mong magsimula sa akin ng isang beses. Kung sa huli ay hindi mo pa rin ako magawang mahalin, kusa akong aatras. Hindi na kita guguluhin pa. Pero kung hindi mo pa sinusubukan ay tumatanggi ka na. Hindi ko matatanggap iyon. Sa harap ng pangungulit ni Claire, napilitan akong pumayag na subukang makipag-date. Naisip ko, ang damdamin ng mga kabataan ay karaniwang panandalian lang. Baka paglipas ng panahon, kusa na siyang sumuko. Pero ang hindi ko inaasahan ay napakatyaga ni Claire sa akin. Ang kanyang sigla ay hindi kailanman nabawasan. Araw-araw siyang nagte-text para tanungin kung kumain na ba ako. At bago matulog ay tumatawag para mag-good night. Tuwing umaga, dinadalhan niya ako ng kape. At pinag-aralan pa niya ang panlasa ko. Isang araw, aksidente kong nabanggit na gusto ko ng Italian pasta. Kinabukasan, personal niya akong ipinagluto. Hindi ko alam kung kailan. Ang kanyang tiyaga at lamang ay nagsimulang magpabago sa akin. Hindi kailanman kumupas. At saka, si Claire ay masayahin at palakaibigan. Sa tuwing kasama ko siya, madali kong nakakalimutan ang lahat ng kalungkutan. Unti-unti, nagsimula na rin akong magustuhan ang babaeng ito na parang sikat ng araw. Lahat ay nangyari tulad ng sinabi ni Claire noong una. Ang pag-ibig ay hindi isang bagay na makokontrol mo. Kapag dumating na ang tadhana, walang sino mang makakapigil. Samantala, sa ibang lugar, si Sofia, pagkatapos makalaya sa kulungan, ay ilang beses pang sinubukang guluhin ako. Pagkatapos noon, ipinadeport siya ng Korea. At habang buhay na siyang pinagbawalang makapasok ulit sa Korea. Nang ma-deport pabalik sa Pilipinas. Marahil dahil sa sobrang stress na idinulot ko. Nagsimulang magkaroon ng problema sa pag-iisip si Sofia. 2 anak na babae. Isang namatay, isang nabaliw. Ang mga magulang nilang Santos ay halos mabulag na sa kaiiyak. Halos wala ng luhang mailabas pa. Si Jose naman, pagkatapos agawin ni Sofia ang bata, ay umalis na sa bahay ng pamilyang Santos. Palagi niyang hinahanap ang kinaroroonan ng anak niya. Pero matagal na siyang naghahanap. Wala pa ring resulta.
Ilang taon ang lumipas. Muli siyang nag-asawa. Dahil pangalawang kasal na niya ito. At sa dagdag pa ng maraming taon ng paghahanap sa anak na nagpahirap sa kanya. Lubha siyang nangayayat, kaya hindi naging maganda ang kanyang pangalawang kasal. Maituturing na masamang karma. Ako naman at si Claire. Pagkatapos ng 5 taon ng romantikong pag-iibigan, sa wakas ay nagpakasal. Sa pagkakataong ito, tunay na akong nagkaroon ng isang tahanan. Isang pamilyang marunong rumispeto sa akin at tunay na nagmamahal sa akin.